Musta? May bagong anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para lagi kang may topic kay crush mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Umpisa pa lang ay pangmalakas ang budget na agad ang nilaan ng anime na ito sa action scene kung saan uhaw na pinagkakatay na nga ng bida natin ang mga kalaban nitong goblin. Speaking of goblin ay umeksena na nga si kuyang nasa karwahe na anabangan ng isang grupo ng goblins. Todo sigaw na nga ito at takot na takot sa mga goblins, hanggang sa nakahinga na nga ito nang makita ang mga adventurer na sa kanya ay sumaklolo at pinagpapatay lahat ng goblin na sa kanya'y umambush. Rekta na nga ang mga ito sa bayan at tiba-tiba nga raw sila at nakarami dahil sa mga goblin na nakaharap habang ang bida naman natin ay eto, gutom, na naggagwardya sa isang tabi at naiinggit sa mga nakitang adventurer. At imposible nga raw na maranasan niya dahil sa walang kwenta niyang skill na gluttony na lagi sa kanyang nagpapagutom. Mapang mataas na kilay na entrance na nga mula sa tatlong Holy Knight na ito na tinukoy nila na trio of Vlerick siblings, na nakanuka ng kabelihan at buena mano na nga si Manong na tindero ng orange. Sunod na ngang namataan ng mga ito ang bida nating lubos na mumroblema at gutom sa kanto, na kinumusta ang pagbabantay nito sabay sinabuyan siya ng mga barya at bayad nga raw niya kaya pulutin niya. Nang pinupulot na nga niya ito ay inapakan naman siya ng isa pa sa magkakapatid at di nga raw siya napansin sa daan. Ingay naman ang tiyan mo, ano pinapalabas mo, di ka namin pinapakain abat, pinapahiya mo ata ang Vlerick family, dagdag na nga ng isa sa magkakapatid. Pinagsisipa na nga siya ng lalaki sabay dumagdag pa nga itong babae na ininsulto na nga ang kanyang walang kwentang skill at pasalamat nga raw ito sa kabaitan nilang mga Holy Knight at pinagbibigyan siya. Bakit pad-apadapa ka dyan? Tila pinalalabas mo na naman na masama kaming employers Ika na naman nga ng lalaki na sinipa na naman ang bida natin ay susba, paano yan makakatayo kuya, bobo ka. Natigilan na nga ang mga bully nang pigilan ito ng isang dalagang maganda, at taliwas nga raw ang ginagawa ng tatlo sa pagiging Holy Knight nila. Ayun na nga sa dalaga na pinakilalang si Roxy Hart ay marangal na trabaho nga raw ang tagabantay ng gate na dapat trabaho nitong tatlo. Ribat naman ang mga bully na katungkulan din nga raw nila na tumulong sa mga walang-wala. Kalaunan nga ay umalis na lang ang mga bully sabay agad na ngang nilapitan ang bida natin ng kanyang knight in shining armor, at tinanong kung okay lang daw ba ito. May pabaon pa ngang nanlilisik na mga titig ang bully habang ito namang si Roxy Hart ay todo pakabog na ng heart nitong bida na nagpasalamat na nga sa kabaitan ng dalaga. Kung sakali nga raw na mangyari itong muli ay magsabi nga raw sa kanya itong bida natin na nagngangalang Faith. Okay naman si kuya mo at nagpaalam na nga nang nakangiti. Habang kumakain ay napaisip naman si Faith sa sinabi ni Roxy, at malayo nga raw yung mangyari lalo na't alam niya ang galawan at takbo ng utak ng magkakapatid na walang utak, tsaka baka madamay pa nga raw itong si Roxy. Nabugbog ka na naman, ika na nga ng bartender na sa kanya ay Naki, kumusta? Baka matulad ka sa last na nabiuli ng tatlong yun, mag-ingat ka. Nagpasalamat na nga lang si Faith habang ang bartender naman ay ipagpepray na nga lang raw itong bida natin. Moment na nga si kuya mo habang naglalakad at napakawalang kwenta nga raw ng skill niya na gluttony. Gaano ba naman daw kahirap na ipagkaloob sa kanya ang pagiging tindero, manggagawa, sundalo, warrior, tang-ina, kahit double ni Cardo Dalisay papatusin ko na sa Smeriasep na mangbuhay ito. Pero wala jackpot ako, heto na ako ang saya. Naputol naman pagmomoment niya nang makakita ng mga magnanakaw sa malayo. Kaya agad na ngang pinuntahan si Roxy. Sinumbong na nga nito kay Roxy ang mga nakita kaya agad din namang umaksyon si Roxy at siya na nga raw bahala na hulihin ang mga ito. Naiwan na nga sa gate si Faith hanggang sa kalaunan ay nagulat na nga ito ng isa sa mga kawatan ang patakas at papunta na sa kanyang kinatatayuan. Nilakasan na nga ni kuya mo ang loob niya at doon at sambahang nasaksak ang kalaban. At dito lubos na gulat nang mag-activate ang kanyang skill na gluttony at nag-level up nga raw stats niya. Mas kinagulat na nga niya nang dumating itong si Roxy dahil tila naririnig niya ang iniisip nito kung saan lubos nag-aalala sa kanya. Hanggang sa napagtanto niya na naririnig niya ang iniisip nito noong hawak siya nito at nawala noong binitawan na siya nito. Report nga raw ni Roxy ang mga kaganapan sa nakatataas ngunit pinaalalahanan ni Faith na huwag na nga raw sabihin na siya ang may gawa at sigurado raw may masasabi at baka kung ano pa gawin ng mga bully niya madamay pa itong si Roxy. Nagets naman ito ng dalaga ngunit di naman daw pwede na wala siyang ganti dito sa binata dahil tinulungan siya nito na mahuli ang kawatan. Kaya dito iminungkahi na kung nais nga raw ni Faith ay magtrabaho ito sa Hart family.
Pero di kita pipilitin kung talagang gusto mong pinagsisilbihan yung tatlong balot ika na nga ng dalaga. Natigilan na nga ang napaisip na si Faith ngunit mas pinag-alala ang sakaling papalit sa kanya na sigurado daw bubulihin din ng tatlo. Huwag ka na masyado mag-alala, pilit pagkumbinsi na nga nito sa binata at trabaho ng araw ng Holy Nights ang pangalagaan ng safety nila. Kaya naman kalaunan ay buong puso na itong tinanggap ng binata. Pagka-uwi ay pinagtaka na nga ni Faith at 3 digits na nga raw ang kanyang mga stats, plus nadagdag pa nga raw yung identify tas telepathy, at lubos na naninibago sa kanyang mga pagbabago. Baka nga raw kaakibat ng mga pagbabagong ito ay magawa niya ng makatalo ng mga bobo este demon new. Wala nang ang inaksayang oras itong si Faith at kinabukasan ay nagtungo agad sa bilihan ng mga sandata. Ngunit sinupladuhan ng tindero nang makita na mahirap lamang ito. Sa isip-isip naman ni Faith ay ito nga lang ang tanging naipon niya sa loob ng 5 taon niya ng pagtatrabaho. O ayan, dyan ka mamili sa parehas mong mga basura na agad naman nang ang pinili ni Faith. Gamit ang kanyang skill na identify ay inisa-isa na nga niya ang bawat espada, hanggang sa matigilan na siya nang makita ang isang gasgasan at napabaya ang espada na tila tulad nga raw niya, at bigla na nga lang nagulat nang marinig itong magsalita. Nang gamitan na nga niya ito ng identify ay dito na niya nakita ang pangalan nito na Greed, isang one-handed sword. Hoy, oo ikaw. Bilhin mo na ako gluttony, sisiguraduhin kung sulit pera mo ika na nga nito kay Faith, dagdag pa nga nito na maraming araw silang pagkakaparehas, hanggang sa nagbunga naman na nga ang sales talk nito kay Faith at binili na ito kalaunan. Samantala, nakaabot na nga sa magkakapatid ang bali-balita na sinulot na nga sa kanila ni Roxy itong si Faith nang di sa kanila nagpapaalam, kaya iminungkahi na balikan nga raw nila si Roxy nang makita nito ang nangyayari sa mga taong bumabangga sa kanila. Di naman nabahala itong lalaki at marami naman daw dyan pampalit kay Faith, at huwag na nga raw nilang masyadong palakihin pa ang issue, tsaka ang pamilya Hart nga raw tas Vlerex ay party ng pinakamalalaking pamilya na sumusuporta sa kingdom kaya mahirap na raw napakomplikahin pa ang mga kaganapan. O siya, may pupuntahan pa ko, may nakita ika na nga nitong si Rafael kay Memo. Ano ba yung kinabebesihan mo dyan, tanong na nga ng babae. Ayon naman kay Rafael ay pinag-aaralan nga raw niya kung papaano maging immortal na tinawanan nga lang ni Memo. Samantala, pinakita naman ang ating bida na nasa bundok na, at kausap na nga itong espada na si Greed. Nagulat na nga lang siya nang balaan siya nito na may papalapit, at siyang tunay nga ay bigla na lamang may lumutang na halimaw sa kung saan, na agad din naman niyang napatay. At dito nag-activate na naman ang kanyang skill na gluttony kung saan tumaas na naman stats niya. Tawa-tawa naman ang espada at mukhang totoo daw ang kasabihan na kapag may isang goblin ka na nakita ay siguradong may mas marami pa itong kasama. Nagulat naman ang ating bida ngunit di nagpatinag bagkus ay nakipagbirahan na nga sa bawat dumb sa kanya. Sa bawat patay niya ng goblin ay siya namang pag-activate ng kanyang skill na gluttony, na tila nagpapatong-patong hanggang sa naubos na nga niya lahat ng kalaban. At siyang tunay nga ay nagpatong-patong na ang stats niya kasabay ng mga panibagong skill na nakuha niya. Siguro naman busog ka na, ika na nga ng espada sa kanya, na kinagulat na nga ni Faith at ni isang beses daw ay di pa siya nakakaramdam ng gutom sa araw na yon. Dito na nga pinagtaka ni Faith at akala niya raw isang skill lang ang ipagkakaloob sayo sa tanan ng buhay mo. Paliwanag naman ni Greed na pasalamatan nga raw ni Faith ang skill niya na gluttony sa bagay na iyon. Normally nga raw ay tataas ang stats mo kapag napalaban ka at nakabase pa ito sa experience na makukuha mo at level up mo. Ngunit ibahin nga raw nito ang gluttony dahil kinukuha nito hindi lang stats ng kalaban kundi pati skills nito, ngunit ang kapalit nga raw ay wala kang makukuhang experience points kaya nananatiling level 1 itong bida natin. Paano nga raw ito nalaman lahat ng espada ika naman ni Faith, ayon naman kay Greed ay dahil parehas nga raw sila. Kaya ingat nga raw itong si Faith na malaman ng tao ang skill niya, dahil ang skill nga raw na ito ay salungat sa divine law na siguradong ikababahala ng mga ito. So ibig sabihin kailangan solo lang ako ika na nga ni Faith. Pinabulaanan naman ito ng espada at dalawa na nga raw sila, at hindi na mag-isa itong bida. Natuwa naman nga itong si Faith sabay biniro ang espada na simula nga raw ngayon ay master na siya nito. Aba demanding, tsaka kunin mo na mga tenga niyang goblins nang maibenta mo nang may pera ka naman ika na nga ng espada kay Faith. Tuwang-tuwa na nga itong si Faith at naibenta niya ng 3 silver at 80 bronze coins ang mga tenga ng goblins kaya makakakain nga raw siya ng karne mamaya na kinontra na nga ni Greed at unahin nga raw ng bida ang maintenance sa espada.
para sa isang espadang araw ay masyadong demanding itong si Greed. Aba syempre kaya nga Greed pangalan ko, di ba tanga kababanat naman nga nito sa kanya. Natamba na nga lang ito bigla nang makabangga ng isang lalaki na may hawak na bata, at nang makawakan nga siya ng bata ay dito narinig ang iniisip nito na humihingi ng tulong. Sinubukan na nga itong gamitan ng identify ng bida natin ngunit may skill itong conceal na nagtatago ng ibang stats at skill nito. Sa kabila nito ay di nagpapigil ang bida natin na maging bida-bida at sinundan na nga ang dalawa. Dinala na nga nito ang bata sa isang warehouse kung saan ikanadi na ito at ibubugaw nga raw sa mga Holy Knight, na lubos pinanggigil na nga ni Fate ngunit pilit pinaalalahanan nitong si Greed at di nga raw nila alam ang lakas ng kalaban. Syempre papaalalahanan ko rin kayo Lods na like at subscribe nyo rin ako sige na, hahaha, salamat. Isang bahay ampunan na nga ang pinakita kung saan nagkikwento ang isang madre tungkol sa Holy Laplace na creator nga raw ng mundo. At siya ring naghandog sa mga tao ng mga espesyal na kapangyarihan, na tinatawag na skills. Habang kumakain ay drama na nga itong isang bata at ang unfair nga raw ng Holy Laplace, at bakit raw napunta lahat ng malalakas na skills sa mga adventures at Holy Knights di tulad niya nga raw na lampa, kaya daw siya inabandona. Kwento naman ng madre na noong unang panahon nga raw ay wala pang mga skills na yan maging monsters ay wala, at pantay-pantay lamang ang lahat. Sana pala pinanganak ako noong unang panahon ika na nga ng umiiyak na bata. Dito na nga umeksena si ate at di nga raw nila mahanap si Sehera, na lubos pinag-aalala na nga nila. At dito na nga muling ipinakita ang batang babae na kinidnap nitong manyak na lalaki, na todo iyak hanggang sa tumahan na nga ito nang makita na ang ating bida na pinakawalan na nga siya sa pagkakakadena. Ngunit sa kasamaang palad ay nakita sila ng kidnapper. Ayon naman sa espada ay umatras na nga raw muna itong si Fate at hayaang isipin ng lalaki na mahina siya at sasamantalahin nila ang confidence ng kalaban, at nang ma-corner na nga sila ay saka na nga lumaban itong si Fate, at dito na isahan na nga niya ang kalaban. Dito na nga niya tinanong kung kaninong Holy Knight sana ibubugaw itong bata, ngunit nagmatigas ang lalaki, hanggang sa kalaunan ay napaamin niya na nga ito na si Hado Vlerek nga raw, na lubos kinagulat na nga ng bida natin. Nakalabas na nga sila kasama itong bata na nagpakilala sa kanyang si Sehera, sabay nagkrug-krug na nga siya nitong si Fate kaya niyaya ang bata na kumain sila. Happy-happy naman ang bata at di pa nga raw siya nakakatikim ng karne hanggang sa umiyak na nga ito sa tuwa. Hinitid na nga rin niya ang bata sa bahay ampunan at dito lubos nagpasalamat sa kanya, na kinagulat na nga ni Fate at unang beses nga raw na merong nagpasalamat sa kanya, dahil walang kwenta daw ang skill niya ika na nga nito. Mahina rin skill mo pagtataka na nga ni Sehera dito, kaya lumapit na ang binata dito at pinalakas ang loob nito bilang isang batang nabuhay din na may mahinang skill. At kahit anong araw mangyari ay darating din ang panahon na magiging masaya ito, at dito naalala ang tatay niya na ito rin laging pabaon sa kanya, kaya nga raw nakasurvive siya magpahanggang ngayon. Pag-aalis ay pinaliwanag na nga ng espadang si Greed na nakakuha na naman nga raw sila ng panibagong skill mula sa last nilang nakalaban, ang Sharp Edge, na may kakayahang umatake ng 2 beses sa isang banatan lamang, na nagpaisip na nga kay Fate na kung sakali ay napahamak siya kanina kung naunahan siya nung kidnapper. Nainis naman si Fate at dapat daw winarningan siya ni Greed. Paano kita wawarningan bida-bida ka nang nagpapakahero dun sa bata ribat naman na nga ni Greed dito. Dito na nga pumasok sa isip ni Fate na dapat mas lumakas pa siya nang sa susunod di na siya asa pa sa swerte at pagkakataon. Sa kanyang pagmumuni-muni ay napatanong naman ang espada kung papasok daw ba siya bukas kila Roxy ng ganito lamang ang damit at magtatrabaho na nga siya doon, na kinataranta na nga ni Fate at nakalimutan nga raw niya bumili ng damit. Samantala, chismis naman ang hatid ni Manong kay Kuya Bartender ukol sa pagkamatay nga raw ng tatay ni Roxy Hart. At paano na nga raw ang pamilya Hart? Usap-usapan nga raw na si Roxy na ang hahalili dito ngunit baka nga raw magkaproblema ito gawa ng ang tatay lamang nito ang may kakayahan na pamahalaan at kontrolin ang mga Holy Knights, lalo na nga raw ang magkakapatid na Vlereks. Sabay napakumusta na nga rin si Manong tungkol sa kalagayan ni Fate na nagkataong wala doon. Kinaumagahan ay kinamangha na nga ng ating bida ang laki ng lugar nila Roxy, na siya nang naghihintay sa kanya. Shit ang ganda mo magandang umaga din sa iyo ika na nga nang nagbablush nating bida nang nakita itong si Roxy. Gwapo mo din ganda din nung damit mo mukhang pinaghandaan mo ika na nga rin ni Roxy sa binata.
Una na nga nilang pinuntahan ang puntod ng tatay nitong si Roxy kung saan pinakilala nga si Faith at dito na raw magtatrabaho sa kanila. Paliwanag naman ng dalaga na namatay nga raw tatay niya 5 araw na ang nakakaraan sa kamay ng isang divine dragon na kinagulat na nga ni Faith. Kilala nga raw ang Galia sa mga halimaw na namumuguran dito at isang araw sa mga tungkulin ng Holy Knights ay ang panatiliing kontrolado ito, at natoka nga raw sa taong ito ang pamilya Hart dagdag na nga ng dalaga dito. Sa kasamaang palad nga raw ay lumutang ang isang divine dragon na kailanman ay di namataan sa loob ng 1,000 taon, na siya na nga raw umubos sa puwersa nila. Namangha naman si Faith at sa kabilang araw ng mga kaganapan sa buhay nitong si Roxy ay nagagawa pa rin itong ngumiti at asikasuhin siya kaya nakaramdam ito ng lungkot para sa dalaga. Ito naman, ikaw ba namatayan huwag ka masyago malungkot, tsaka head na ako ng pamilya Hart ngayon kaya aasahan ko ang tulong mo, okay? Sige naman si kuya mo ngunit ng bandang magkakamay na sana sila ni Roxy ay nilihis nito ang topic nila at tinuro ang isang katulong at ayaw niyang mag-activate ang skill niya na telepathy. Sakto pinakilala na rin ni Roxy ang katulong na nagngangalang si Haro kay Faith, na chief maid ng kanilang pamilya, na kinabahala na nga ng bida natin at todo nanlilisik ang mata sa bida natin. Agad nagsimula na nga sa trabaho itong si Faith na pinag-alala na nga ng iba at magpahinga rin daw ito. 1 linggo na nga raw ito sa kanila na sa unang araw ay inakala nila na weirdo dahil laging kausap ang kanyang espada na kinahiya na nga ni Faith. Ano yan tumutunog na naman tiyan mo kakakain lang natin ika na nga ng 2 lalaki sa bida nating nagugutom na naman. Hanggang sa sumingit na nga sa eksena itong si Madam Haro at hinahanap nga raw ng kanyang amo itong si Faith. Kinausap na nga ni Roxy itong si Faith sa hardin at kinumusta ito sa unang linggo nito sa pagtatrabaho. Lutang naman itong bida natin habang kinakausap ng dalaga at iniisip ang tungkol sa madalas niyang pagiging gutom hanggang sa nagulat na nga ito nang sumisigaw na ang dalagang tinatawag ang kanyang pangalan. Uy may problema ba Faye? Pagtataka na nga ng dalaga sa lutang na binata. Sorry, ganyan din tawag sakin ng namaalam kong tatay ika naman ang binata kay Roxy. Nabigla naman ang dalaga at patay na rin daw pala papa nitong si Faye. Kwento na nga ni Faith na namatay nga raw ito sa isang monster hunt. Parehas pala tayo ika na nga ng dalaga. Teka pala Roxy, bakit pala Faye na tawag mo sa akin pagtataka na nga ng ating bida? Ito nga raw palayaw niya kay Faith simula ngayon at party na nga raw siya ng pamilya Hart ngayon. Namula naman ang binata sa sinabi ni Roxy at pilit pang tinanggihan at nahihiya, ngunit ayaw ng dalaga hanggang sa nakaramdam na nga lang ng biglang hilo itong si Faith. Nagising na nga lang ito sa kwarto niya, at dito nabasa ang sulat na day off na nga raw muna niya kinabukasan at magpahinga na nga raw muna siya mula kay Roxy. Napatanong na nga ito kay Greed at ano raw ba ang nangyayari sa kanya, iba daw ang nadarama niyang gutom these days na madalas nakokontrol naman daw niya dati. Ayon naman sa espada ay ito na nga raw ang kaakibat na bigat ng skill na gluttony. Mas lumalakas nga raw ang bida natin sa bawat na-deliver nito. Ngunit kasabay din ito ang mas lalong pagtindi ng gutom niya hanggang sa mamatay siya. Paano kung pigilan ko tanong na nga ng bida natin, ayon naman kay Greed ay maaaring ikamete nga raw ito ni Faith, o kaya mawawalan ito ng kontrol hanggang sa kung sino-sino na lamang aatakihin ito dagdag na nga nito. Lubos na bahala na nga si Faith at tila halimaw nga raw siya. Sabay binigyan na nga ito ng tip ni Greed na kung sakaling aabot na nga raw sa limit itong si Faith ay papula ang mata nito. At siyang tunay nga ay pulado na ang mata ni kuya mo. Wala na ngang nagawa ang bida natin kundi lumabas at dito na nga sinabing mukhang masasarap nga raw ang mga tao sa paligid nito na ayon sa espada ay normal lamang dahil activated na ang hunger boost niya, kung saan kasabay nga raw ng pamumula ng kanyang mata ay ang kapangyarihan na kaakibat ng gluttony skill, with matching night vision tas pangmalakasang pangamoy, and many more. Maging mga halimaw sa paligid niya ay di makagalaw at apektado ng hunger boost niya kaya dito walang effort na pinagpapatay ang grupo ng goblins. Di nga raw ito sapat ika naman ng ating bida kaya rumekte na nga sila sa gubat, at dito pinagpapatay lahat ng kanyang makasalubong. Na kinabahala na nga ni Faith at ilan nga raw ba ang kailangan bago siya makalaya sa gutom na yon. Kalaunan nga ay naraos na ni Faith ang gutom niya, ngunit ayon kay Greed ay ito na nga raw magiging routine ng ating bida kung ayaw nitong madamang muli ang pangmalakasang gutom na kinakabahala nito. Nabulabog na nga sila Faith nang biglang lumutang ang isang Goblin King, na ayon sa identify skill ni Faith ay may pangmalakasang regeneration, na siya nang ang pumukaw sa atensyon ng bida natin at kailangan nga raw niya itong makuha.
Sinundan na nga niya ito hanggang sa nang makatsempo ay nilikuran ang dambuhalang goblin at dito nadale ang isang braso ng halimaw. Dahil nga dito ay nagwala na ang Goblin King kaya todo iwas na si kuya mo. Sa tulong ng mga pangmalakasang pagpapalakas ng loob ng espada ay kilaw na ay nagawa nang ang matsambahan ng ating bida ang dambuhalang goblin. Sabay activate na nga ng kanyang skill na gluttony kung saan nakuha na niya ang regeneration skills ng King Goblin. Alright, ika naman ng espada at dahil nga raw sa stats ni Fate ngayon ay ma-activate na ni Greed ang kanyang first level. Paliwanag na nga nito na unang form nga raw niya ito kapalit ng stats nitong si Fate. Nagulat naman si Fate nang sabihin ni Greed na lahat nga raw ng stats na nakuha nito mula pa simula ang kakailanganin niya. Kaya nga Greed pangalan ko diba, dagdag pa nga ng espada. Pahabol pa nga nito na mawawala daw karapatan niya na gamitin siya kung sakaling hindi ito nito unlock. Ngisi na nga lang si Fate at wala naman daw siya iba choice. Tsaka partner na nga raw niya itong si Greed kaya sa gulat nga ni Fate ay bigla na lamang nagbago ng form itong espada, at naging magic pana. Sakto may sunod ng sunod nga raw sa kanila kanina pa, testingin na nga raw ni Fate ang new form niya ika na nga ni Greed. Kawawa na nga ang Goblin at napagpraktisan na ng ating bida, sabay kinuha na nga ni Fate ang tenga ng Goblin King at dinala sa bahay ampunan para may budget nga raw ang mga ito. Sakin Lods kahit like at subscribe mo lang masaya na ako, hahaha, salamat. Isang araw, may nahuli itong si Fate na tila patakas sa kanilang gate na kinagulat na nga nito nang makita na si Roxy pala ang babae at pinagtaka kung bakit nakaganito raw itong damit. Dito na nga lumapit si Roxy at binulong kay Fate na pupunta nga raw siya sa bayan at magsasagawa ng secret inspection. Huwag nga raw nito sabihin sa iba lalo na kay Madam Haro at sigurado raw pipigilan siya nito at pagpapalitin ng damit, kaya shut up nga lang itong bida natin. Aalis na nga sana itong si Fate at naabala pa nga raw niya tuloy ang misyon nitong dalaga nang bigla na nga lang siyang heal ni Roxy at may top secret mission nga raw siya sa ating bida, at ito ang maging escort niya sa nasabing mission sabay may pakandat pa nga si ate mo. Happy na nga si Roxy na tila nasa date lang hanggang sa sanggal-ngalin na naman nga ng daliri niya ang ating bida at tinawag nga siyang Lady Roxy nasa secret mission nga sila. Kaya naisip na nga ng dalaga na tawagin siya nito na Lexi. Hayop na Lexi lore kilala ko yun comment naman nga ng espada na kinainis na nga ng ating bida. Inakala tuloy ni Roxy na siya ang sinasabihin ng binata kaya nalungkot ito. Kaya natarante na itong binata at sinabing hindi siya nakakainis bagkus ay kinakabahan daw kasi siya. Nag-blush na nga ito nang sabihin ni Roxy na na-excite nga lang raw siya at lumabas silang dalawa. Nagkahiyaan na nga ang dalawa sabay banat na naman ng espada na ang sarap nga raw maging bata, ay. Nabwisit na naman nga si Fate kaya pinakalma na lamang ito ni Roxy at huwag nga raw itong gigil sa espada niya, at napagtantong ngayon nga lang raw niya nakita ang espada ni Fate. Nabahala na nga si Fate at baka raw malaman ng dalaga ang tungkol sa skill niya at sa kanyang pagmumuni-muni ay nabitawan na nga nito ang espada na nasalo naman nga ni Roxy. Nang tignan na nga ito ng dalaga ay sinabi kay Fate na tila kakailanganin raw ng maintenance ng kanyang espada kaya iminungkahing dalhin nila ito mamaya sa panday ng kanilang pamilya. O ayan mukhang sa wakas kikinis ka na ika na nga ng ating bida sa kanyang espada na binara na nga siya at huwag nga raw siya magulo at ninanamnam niya raw ang moment at hinawakan daw siya ng mabangong si Roxy. Tatapan na nga sana ito ni Fate hanggang sa tawagin na siya ni Roxy at nakarating na nga raw sila. Rekta na nga sila sa tindahan ng mga prutas kung saan ibinida ng tindero ang fresh prutas nga raw nila mula pa sa bakuran ng pamilya Hart, lubos na sarapan na nga itong si Fate nang tikman na nga nila ang ubas. Siyempre galing yan sa bahay ika na nga ni Roxy na kinagulat ng tindero at saang bahay daw. Agad sinalo na nga ni Fate ang nadulas na dalaga at may kamag-anak raw kasi ang dalaga na nagtatrabaho sa pamilya Hart. Naniwala naman na nga si Manong na nagpahinga na nga sa dalawa sabay thank you ni ate mo kay Kuya Fate mo. Isang holy night na nga ang umeksena sa palengke na lubos pinangamba na nga ng lahat ng naroroon. At simula nga raw nang namatay ang head ng pamilya Hart ay nagsimula ng manggulo ang mga ito ayon na nga sa mga tao. Napalakas naman boses ni Fate ng kakulaitan na naman nga ang espada kaya napansin tuloy siya ng bullying Holy Night. Agad nagsorry naman si Fate ngunit since gago talaga itong tarantado ay sisipain na sana siya nito nang bigla na ngang magsalita itong si Roxy at tumigil na nga raw ito. Sino ka naman ika na nga ng lalaki sa ating bidang babae at tila pamilyar nga raw ito. Maging mga tao ay tila namukhaan na nga ito na si Lady Roxy.
Comment na naman nga ang espada at para matulungan nga raw ni Faith itong si Roxy ay magpanggap nga raw itong jowa nito. Magpanggap magjowa tanong naman nga nito sa espada, na narinig na nga ni Roxy na game din, kaya inabot na braso niya at todo acting na. Todo blush naman nga ang bida natin na maging si Roxy ay namula na rin lalaan di sana all na naman tinutotoo na ni Ate E. Natulala na nga lang ang Holy Night habang ang mga tao naman ay napagtantong imposible nga raw na si Lady Roxy yun at masyadong PDA. Nang makalayo nga sila Faith ay nagulat na nga ito nang marinig ang iniisip ng dalaga at first time nga raw niya may nakadikit na lalaki na lubos nagpapakabog nga raw ng kanyang puso, kaya agad kumalas na nga si Kuya Mo at nagsorry sa dalaga. Okay nga lang raw ika naman ni Roxy at sanay na daw siya sa mga ganon na kinagulat na nga ng bida at taliwas ito sa sinabi nito sa isip nito, sabay pang-aasar na naman nga ng espada sa bida nating nanghihina na sa mga kaganapan. Kalaunan ay sinundan na nga nito si Roxy na natigilan na nga nang makakita ng isang gem, tila isang normal na babae nga raw tignan itong si Roxy nang makita itong wiling-wili sa mga gem. Uy kuya, bibigyan kita discount kung gusto mong bigyan ng regalo si Lablab mo ika na nga ng tindero sa nahiya nating bida, na inasar na naman nga ng espada. Binalik na nga lang ni Roxy ang nagustuhang gem at wala naman nga raw ito sa kanyang gamit at umalis na. Sa kanilang paglalakad ay napatanong na nga ang dalaga sa kung may mga kakilala nga raw ba itong si Faith na ibang warriors hanggang sa natigilan na nga sila nang marinig ang mga chismosong mga ito na may gumigala nga raw na halimaw sa kanilang lugar na nang papatay ng mga goblin, na kinabahala na nga ni Faith. Isa pa nga raw sa mga usap-usapan ng tenga ng King Goblin na dinonate sa ampunan na palaisipan nga raw sa kanila. Dito na nga sumingit sa usapan ng dalawa ang dalaga at kung maaari nga raw ay sabihin sa kanya ang iba pang detalye na kanilang alam. Iyon nga lang raw ang nalalaman nila kaya sa mga warrior na nga lang daw magtanong ang dalaga, kaya humingi na ng tulong kay Faith at dalhin nga raw siya nito sa tambayan ng mga warriors, at dito na pagtanto ni Faith na ito talaga ang layo ni Roxy sa secret investigation na ito, na hinahanap nga raw ang gumagalang halimaw. Dumiretso na nga sila sa tambayan niya na inakala na ngang patay siya at ngayon lang ulit nila nakita. Pinakilala na nga ni Faith ang kasamahan niya nga raw sa trabaho na si Lexi. Nakinagulat na nga ng bartender at may jowa na pala itong si Faith. Natarante na nga ang bida natin at baka ma-offend nga raw si Roxy ngunit tila maging itong si Ate Roxy mo ay kinikilig rin na pati walang malay na baso ay nadamay. Inasar na naman nga ng espada itong bida kaya nabasag din ang hawak nitong baso hay sana all talaga may nagpapakilig. Ako nakabasag na baso, nasugatan ka na, may 2x2 pang hahambales sayo mula sa high blood mong nanay. Anyway, ayun na nga sa bartender ay usap-usapan nga raw ang mga bangkay ng goblin na natagpuan kamakailan lang, ngunit ang mga tenga nga raw nito ay nandoon pa, na ayun na nga kay Roxy ay kadalasang kinukuha ng mga warrior para sa pera na kapalit nito. Na mas nagpalakas na nga sa pagdududa nito na gawa ito ng isang halimaw. Kinabahala na nga ito maging ng bartender at masama nga raw ito as negosyo nila, dahil kung sakaling totoo man ang chismis ay wala nang dadaan pa sa lugar na iyon para makipagkalakalan. Dumating na nga rin sa eksena si Manong matanda kamakailan na kinagulat na nga rin na nakita itong si Faith at inakalang patay na rin siya. Dito na nga nila nalaman na ang halimaw nga raw na gumigala ay leech na ayon nga raw sa kakilala niyang warrior. Kaya bali-balitang mismong mga Holy Night na nga raw ang gagawa ng paraan para mahuli ito na lubos kinagulat na nga ng dalawa. Teka bakit pala masyado kayong curious sa halimaw na ito tanong na nga ni Manong sa dalawa na kinataranta na nga ni Roxy habang si Faith naman ay nag-aalala sa kung sakaling mangyayari kung makita nito ang totoong siya. Hanggang sa may mga dumating na ngang customer ang bar sabay lapit na nga ni Kalbo sa ating dalaga at makitable nga raw sa kanila. To the rescue naman nga si Kuya Faith mo ngunit di na kinailangan at tumilapon na ang kalbong bobo. At dito nabunyag na nga ang pagkakakilanlan ni Roxy, na lubos kinagulat na nga ng mga ito sabay sorry ng 3 manyak na balot. Nag-abot pa nga ito ng pera at patawarin nga raw sila ng mga ito na tinanggihan na nga ni Roxy at nalulungkot na ganito na raw pala ang takot na nadarama ng dapat prinoprotektahan nilang mamamayan sa kanila. Nagulat na nga sila at lubos na iiba sa lahat itong si Lady Roxy na kalaunan nga ay tropa-tropa na sa kanila. Matapos nga nito ay dumiretso na sila sa maintenance ng espada na lubos kinatuwa na nga ni Greed at feeling fresh na nga raw siya. Todo pasalamat na nga si Faith sa free maintenance na binigay nito sa espada niya,
Di naman nagpahuli ang dalaga at siya nga raw dapat magpasalamat kay Faith at tinulungan siya nito na makalakam ng impormasyon tungkol sa gumagalang halimaw. Teka pala, bakit wala kang alam sa balak na paghunt ng mga Holy Knight sa nasabing halimaw? Tanong na nga ni Faith sa dalaga. Ayon naman kay Roxy ay wala nga raw sinasabi sa kanya ang pamilya Vlerek ukol dito na kinabwisit na nga ng ating bida. Natigilan na nga sila nang marinig ang boses ni Hado, na siyang tunay nga ay may binubuli na namang bata. Bitawan mo siya, ika na nga ng dalaga sa Holy Knight na Fedo sabay pinalapit na nga itong si Faith na siyang kumuha sa bata mula sa Holy Knight na tulala. Sinamantla na nga rin ito ni Roxy at tinanong si Rafael kung bakit di raw siya sinabihan tungkol sa hunt ng gumagalang halimaw, rason naman ng gago na kamamatay pa nga lang daw ng tatay nito kaya baka di pa kaya ng dalaga. Mukha ba akong di okay ribat na nga ng dalaga? Di okay, ribat na nga ng tanga sabay umalis na kasama ang kanyang mga kapatid, humabol pa nga itong si Hado at umayos nga raw itong si Faith. Si Roxy na nga lang nag-sorry para sa bata at dito nalaman na nawawala nga raw ang nanay niya. Natuwa na nga ito nang sabihin nilang tutulungan nilang mahanap ang nanay niya. Sa kanilang paghahanap ay napamuni-muni naman si Faith at naalala, na sa unang puntang araw niya sa bayan na ito 5 taon na ang nakakalipas ay nawala din siya dati, at doon may tumulong din sa kanya na isang Holy Knight, na pinagtaka na nga nito kung nasaan na ngayon. Hanggang sa kalaunan ay nahanap na nga nila ang nanay ng bata. Mukhang iba naman ang nahanap ng bida natin ng mapatitig sa mukha ng dalaga na napatanong na nga sa kanya kung may muto daw ba siya at grabe titigan ng binata. Natarante na nga si kuya mo na nagsabing wala naman daw, medyo paggabi na daw kasi baka mapatrouble sila kung di pa sila makakauwi palusot na nga nitong pumapag-ibig na si Faith. Okay lang kasama naman kita ika naman ang dalaga susko ewan ko na lang Faith tatanga-tanga nandyan na lahat ng signs buwisit sana all. Puro ka pamumula mamatay ka sana sa lagnat, hahaha. Pakauwi ay napaisip na nga itong si Faith sa kung papaano siya makakapag-hunt nang di malalaman ni Lablab niya ni Roxy, hanggang sa kinabukasan nga ay rekta bumili sila ng isang maskara na ayon sa espada ay kayang palabase ang ibang tao sila sa mata ng mga ibang tao. Dito na rin napabili si Faith ng nakaraang bato-bato na naglalaman ng kung sakali ay gem, na ibinigay na nga nito kay Roxy bilang pasasalamat nga raw sa lahat, sa trabaho, sa pagkakaibigan, at pagtrato sa kanya bilang kanilang pamilya. Malugod na tinanggap na nga ito ni Roxy at dito lubos na tuwa nang makita na ang laman ng bato at pangangalagaan niya nga raw ito. Ano raw ba nais nitong kapalit ika na nga ng dalaga sa kanya, 1 year supply daw ba ng karne since masiba ito sa karne o batong panghasa para sa kanyang espada. Okay nga lang raw ika naman ang nahihiyang si Faith habang todo nangungulit naman ang espada na kunin nga raw niya ang batong panghasa para sa kanya, hahaha. Sakin Lods kahit like at subscribe lang solve na, salamat. Puyatan na nga sa gabi itong bida natin at ito nga lang ang oras para siya ay makapag-hunt, na lubos kinakatakutan na nga ng mga tao na sa kanya ay nakakakita at tawag na nga sa kanya ay corpse. Kaya naman todo hikab ito pag umaga hanggang sa tawagin na nga ito ni Roxy at may panibagong secret mission nga raw ito para sa kanya. Dito na nga siya sinama nito sa kanilang lupang taniman ng ubas na kamakailan ay natikman nila sa bayan. Dito na nga bumati sa kanila ang pinakilalang nanay nitong si Roxy na tila may sakit na pinag-alala na nga ng dalaga at di na dapat nga raw bumaba pa para salubungin sila. Pinagtaka na nga nito kung sino daw ba itong binata na kasama ng kanyang anak. Pakilala naman ni Roxy na bagong katulong nga raw nila na nais niyang ipakilala sa lahat. Nahihiya na ngang nagpakilala ang bida natin hanggang sa tawagin na nga siya ng nagpakilalang si Aisha Hart na nanay nitong si Roxy. Namula na nga si Roxy nang tanungin ng nanay niya itong si Faith kung gusto raw ba nito ang anak niya. Paliwanag naman ng nanay na curious nga lang daw siya sa kung ano ang tingin ng binata sa anak niya bilang employer nito, na nagpabuntong hininga na nga sa dalawa. Sagot naman na nga si kuya na mahalaga nga raw sa kanya si Roxy kaya kung mamarapatin nga raw ni Madam Aisha ay nais niyang pagsilbihan itong dalaga hanggang sa dulo ng kanyang buhay, na nagpa-blush na nga maging sa mama ni Roxy. Nagmamadaling exit na nga ang kinilig na dalaga habang ang bida natin ay nagtataka kung may nasabi nga raw ba siya na masama. Wala nga raw ayon naman kay Mommy Aisha at sadyang ganito lang daw talaga ang anak niya pag nahihiya at di mapakali. Iyakin nga raw ito na maski gagamba ay todo takbo na, di naman makapaniwala si Faith at ibang-ibang araw ito sa asta nito sa bayan, habang ito namang si Mommy Aisha ay di nga rin daw makapaniwala na Holy Knight ang kanyang anak,
at lubos nag-aalala na baka masyadong araw nitong pinapahirapan ang sarili at kamamatay pa nga lang ng tatay nito, dagdag pa ang panibagong responsibilidad nito bilang head ng kanilang pamilya. Mabuti po siyang Holy Knight at nasa sabay niya buhat kabila ng lahat, ika na nga nito nang mapalagay ang loob ng future mommy ni Roxy. Samantala, moment naman nga ang ating bidang dalaga sa kanyang kwarto at inaalala ang kanyang yumaong tatay, noong mga panahong pinangarap niya na maging Holy Knight tulad nito. Rekta na nga sila sa taniman ng ubas kung saan tumulong na itong si Faith sa pag-ani ng mga ito, maging si Roxy ay katulong na nga nila, na sentro na nga ng usapan nila Faith at Manong nakasembrero na lubos nag-aalala sa dalaga at buti nga raw pumunta pa ito sa kabila ng nangyari sa tatay nito. Lagi ba nandito si Roxy pag anihan nyo? Tanong na nga nito kay Manong. Ayon naman kay Kuya nakasombrero ay madalas nga raw, ngunit di lang dahil sa pag-ani, kundi dahil din sa paghuhant ng halimaw, na nagsisilutangan nga raw kapag anihan, kagaya nga raw ng kobolds na nagmumula pa sa norte. Natawa na nga lang sila nang bigla na lamang nagkrog-krog siya nitong si Faith sa gitna ng kanilang pag-uusap na ayun na naman nga sa espada ay marahil nagpaparamdam ang kanyang skill na gluttony at tila gusto ng ibang halimaw naman na makakain. Matapos nga ang kanilang ani ay pinauna na ni Roxy si Faith at may gagawin pa nga raw siya, dito na nga niya nakasalubong ang isang babae na may dala-dalang palakol. Nagulat na nga si Faith nang kausapin siya nito at nang makita ang mga pulang mata nito na parehas nga raw sa kanya. Sinubukan niya rin tignan stats nito ngunit walang lumalabas. Kaya tinanong na lamang ni Faith kung ano raw ba kailangan nito. Mukhang napaaga ako, tanging nabanggit nga lang ng dalaga na Kelaunay umalis na at nag-iwan sa bida nating nagtataka nang sabihin nitong sa kanya na nga lang daw yung mga kobolds at kitikets someday. Sino yun Greed? Tanong na nga nito sa espada ngunit walang masagot ang espada at bagamat sa kabilang araw ng kanyang kadakilaan ay may mga bagay din siyang di alam. Lumutang na nga rin sa eksena si Roxy na inakala nga ni Faith na may gagawin pa, ayon naman sa dalaga ay kumuha nga lang raw siya ng mga ani na dadalhin nila pa uwi. Napansin nga rin ito ang dalaga na sinabi nitong isang galyan. Akala ko wala ng galya. Sagot naman nga ni Faith, 4,000 years ago nga raw ay isang pangmalakasang bansang militar ito ngunit sa kasamaang palad ay bumagsak nga raw ang bansang ito dahil sa mga halimaw na lumusab dito, at marahil isang araw itong babae sa mga natatanging nakasurvive. Anyway, tara uwi na tayo, ika na nga nito kay Faith at paggabi na, di naman nga nakatiis ang binata na mag-alala sa dalaga ukol sa monster hunt na kanilang gagawin. Huwag nga raw mag-alala itong si Faith at may mga makakasama naman daw siya tsaka Holy Knight nga raw siya. Yuy worried siya yak ang yakakuyon na kinatapon na nga ng mga dala nilang ubas at ang lalaan di kasi, hahaha. Kinabukasan ay siyang tunay nga ay nadali na ang kanilang taniman, kaya rekta na nilang sinundan ang mga kobolds na maging si Faith ay sumama na. Nabahala na nga sila nang makita ang isa sa mga kobolds na tila naka-steroids at ngayon lang daw sila nakakita ng ganito habang ang bida naman natin ay napapalunok na di dahil sa takot kundi dahil sa nais niya nang kainin lahat ng ito, at barely malapit na siya sa hunger boost, ngunit lubos nag-aalala at ayaw niyang makita siya ni Roxy sa ganoong estado. Nang eskan na nga nila ito ay dito nila nalaman na isa itong crowned beast na ayon na nga sa espada ay isang makapangyarihang halimaw na lumakas kasabay ng panahon, hindi tulad ng ordinaryong halimaw lamang. Nabahala na nga sila at wala nga raw silang laban dito, huwag nga raw silang mag-alala, ika naman ni Roxy at siya bilang isang Holy Knight ay gagawin lahat mapatay lamang ito para sa kaligtasan ng lahat. Bagamat kumalma na nga ang madla ay diskumpiyado naman dito ang espada at masyado nga raw itong malakas para kay Roxy. Nakinabahala na nga rin maging ng bida natin at maging siya raw ay di pa handa sa ganoon kalakas na kalaban, pero mas nangingibabaw ang pagnanais nito na magbida-bida matulungan ang dalaga. Diyos ko naman Faith, pasalamat ka, bida ka sa palabas na ito, may plot armor kang, hype ka, dinamay mo pa ako, ika na nga ng espada sa bida-bida nating bida na pinuntahan na nga ang mga kobolds. Gamit nga ang panibagong form ni Greed ay panyanan na nito ang mga halimaw, inisa-isa na nga niya bawat alip-ores ng crowned beast, abat gago din itong leader ng mga halimaw at hinarang na nga ang isa sa kanyang mga alagad. Unti-unti na nga niyang napapatay karamihan ng kobolds ngunit di pa rin nga raw sapat ayon sa bida natin, hanggang sa magulat na nga ito nang makita na binasek lamang ng crowned beast ang magic pana niya. Pilit lumalapit na nga itong si Faith at wa-epek ang kanyang pana ngunit may kakulaitan ang ibang kobolds at ayaw siyang palapitin sa leader ng mga ito habang ang crown beast naman ay todo haduken sa kanya na mas nagpahirap pa nga sa bida natin,
hanggang sa iminungkahi na nga ni Greed na maaari na nga raw niya magamit ang kanyang first level hidden art na kakailanganin nga raw ang 10% ng kanyang stats. Agad inactivate na nga ito ni Fate na siyang tunay ay naglabas ng isang pangmalakasang porma ng pana. Sabay bomb iron na nga ng isang pangmalakasang malahami-hami wave na violet sa kalaban na napa-arg-arg na nga lang sabay ayon naglaho. Bigla na nga lang nakaramdam ng matinding pananakit itong si Fate na ayon kay Greed ay maaaring dahil sa nabigla at na-overload ang katawan nito sa lakas ng kaluluwa na na-diver nito sa unang pagkakataon. Tiisin nga raw nitong si Fate kundi mas malala nga raw ang maaaring mangyari pa. Kinabukasan ay lubos pinagtaka na nga nila Roxy ang inabutan nilang estado ng mga halimaw, at kung sino daw ba may gawa nito, pati nga raw paligid ay nadamay na kina-poker face na nga lang ni Fate habang sila ay kumakain. Napagbintangan pa nga tuloy si Ate Galian na nakita nga raw nitong si Roxy kamakailan lang, ngunit importante nga raw ay okay na ang kanilang lugar. Dito na nga napansin ng nanay ni Roxy na iba daw ang saya ng kanyang anak kapag nasa paligid ni Fate, kaya personal na nga nitong kinausap ang binata na samahan nga raw nito si Roxy at suportahan. Nahiya naman si Fate at isang simpleng lalaki lang naman daw siya na pinabulaanan na nga ni Nanay Ganda at di nga raw niya kailangang maging Holy Knight o ano paman para dito, bagkus ay puso lamang, na nakikita nga raw niya sa binata. Arf arf, inubo na nga si Madam Aisha sabay sabi na nga kay Fate na di na nga raw siya magtatagal pa sa mundo, kaya inihabili na nga ang anak niya sa jackpot nating bida. Sa kanilang pag-uwi ay dala na nga ng bida natin ang responsibilidad na sa sarili niya ay nagbigay pagdududa, at kung deserve nga raw ba niya na pagkatiwalaan sa kabila ng kanyang mga sekretong pinakatatago-tago. Nabahala na nga rin si Fate at di na nga raw sapat ang pagpatay lang ng mga goblin para mapunan ang gutom ng kanyang gluttony skill. Napamuni-muni na nga ito sa bar habang tinakpan ang matang namumula at pinag-iisipan ang kanyang mga susunod na gagawin, hanggang sa magulat na nga siya nang marinig ang chismis ni Manong na si Hado na nga raw ang na-assign na huntingin ang pumapatay ng goblins. Kung saan ang bida nga natin, dito na nga rin nalaman ni Fate ang tungkol sa gagawing expedition sa Galia, hanggang sa ipakita na nga ang mga pang-ising-ising mukha ng mga Holy Knight na ito na pinagplanuhan na ngang si Roxy ang ipadala sa Galia. Huwag ka pumunta sa Galia please, ika na nga ni Fate sa Lablab este future Lablab niya, at baka di na nga raw ito makabalik. Wala naman nagawa ang bida natin at buo na nga ang desisyon ng dalaga. Happy-happy na nga ang magkakapatid at tagumpay nga raw ang plano nila habang itong si Fate naman ay lubos paring binabagabag ng mga pangyayari, hanggang sa madatna na nga siya ni Hado kasama ang grupo nito na natokang edispatcha ang misteryosong bida natin. Pasungkit na rin lods ng like at subscribe natin dyan habang nagsusukatan pa ang dalawa, hahaha, salamat. Rekta umatake na nga ang mga tanga-apwera dito kay Hado, na pinagpapatay na nga ng ating bida. Sa takot nga ng iba ay nagsitakbuhan na ang mga tanga na nag-iwan na nga sa mayabang na Holy Knight. Dito na nga lubos na bulantang si Hado nang makita na ang nasa likod ng maskara ay ang binubuli lamang nila na si Fate at pinagtataka sa kung paano ito lumakas ng ganito. Kung ano-ano na nga pinagsasasabi ng natulirong duwag at siya nga raw si Hado Vlerek na pangalawang anak ng kanilang pamilya kaya hindi daw siya basta-basta. Edi wow kuya ikaw na ba't ka yutol-yutol, pakita mo sakin huwag puro daldal ika na nga ng ating bida. Pasiklab na nga si Kuya Holy Knight at naglabas ng pangmalakasang atake ngunit ayon nga kay Fate ay masyado nga raw mabagal kaya ayon lubos na gulat ng nasa likod na siya sabay nadali ang espada niya. Imposible, Holy Sword ito paano mo naputol ng ganoon na lang ika na nga ng gulat na tanga. Todo natarante na nga itong si Hado at di makapaniwala sa mga nakikita, ayon nagkadapa-dapa na nga ang tanga. Tumayo ka dyan hype ka yabang-yabang mo dati ika na nga ng gigil nating bida sabay napa-flashback sa mga pinaggagawa sa kanya dati ng nasabing Holy Knight. Tama na sorry na joke lang yun hanggang sa isinalansang na nga ng bida natin ang bully sa lahat ng puno sa tabi. Bagamat todo nagmamakaawa na ang todo na mamayolet na tanga ay mas nang ibabaw ang galit at pighati ni Fate sa lahat ng pinaggagawa ng current adong Holy Knight, na pati nga raw si Roxy ay nadamay na at nasa panganib ang buhay dahil sa magkakapatid na ito. Sorry na yun kasi role ko ika na nga ng loko-loko, na mas kinabuisit na nga ni Fate at pati daw casting sinisi pa. Tinapon na nga nito ang buisit sa ere sabay pinagbibira ng pangmalakasan niyang pana, na nagresulta na nga sa pagkaputol-putol ng lahat ng mapuputol dito. Sorry na, bati na tayo patayin mo na lang ako, ika na nga ng nagmamakaawang kalaban.
May mga tanong muna ako sa'yo tungkol kay Roxy, ika naman na nga ni Faith dito. Kwento naman nga si kuya ng mga pangyayari, sabay hirit na naman nga nagagawa raw siya paraan para ma-cancel ang expedition ni Roxy sa Galia. Dami na nga dada nito makumbinsi lamang itong si Faith ngunit wa epek sa gigil na gigil nating bida. Rekta na nga nag-activate ang gluttony skill nito nang mapatay na niya ang tanga kasabay na nga ang paglipat sa kanya ng stats at skill nitong Holy Sword technique. Congratulations naman nga natanggap nito mula kay Greed at Holy Knight na nga raw itong si Faith ngunit sigurado daw di siya tatanggapin ng mga tao. Wala nga raw siya pake dito ika naman ni Faith kaya iminungkahi na lamang ng espada na i-activate ng binata ang second level niya. Agad naman itong ginawa ni Faith at nasusuka nga raw siya sa stats na nakuha niya mula kay Hado and Boom, naging karit na nga si Kuya Espada mo. Samantala, nagpaalam na nga itong si Roxy sa lahat at araw na nga ng kanyang expedition, lilipas lang naman daw ng mabilis ang 3 taon kaya huwag na nga raw masad ang mga ito. Bagamat nalulungkot ay nagpaalam na nga rin si Faith sa dalaga at dito pinagtaka ang iniwang recommendation letter para sa kanya. Na ayon na nga kay Mayordoma ay para maiwasang mapaginitan na naman siya ng mga Vlerex. Hanggang sa huli ako peren ang inaalala niya ika na nga ng ating bida, na tinanggihan na nga ang nasabing recommendation at tatahakin nga raw niyang maging warrior simula ngayon. Nagpaalam na nga rin ito sa mga naging kasamahan nito, na nagpabaon na nga sa kanya ng pera na ayon sa Mayordoma ay sweldo nga raw niya plus bonus niya. Lubos nagpasalamat na nga si Faith at kitikets na nga lang daw someday. Dinaanan niya rin sila bartender tas Manong para magpaalam tas Ram-ekta na bamiyahe at susundan nga si Lablab niya. Sabay pinakita ang isang misteryosang dalaga Ma'am Amiya mukhang ara-ara yehe. Pa-speech na nga si Roxy bilang paghahanda sa kanilang nakaambang paglalakbay at pagpatay sa nasabing Divine Dragon na muling namuhay, at dito na rin nakilala ang ilan sa mga bagong mukhang kanyang makakasama. Isa na nga itong si Miria na malugod na binati ang ating bidang dalaga, ito naman si Mugen, na nakadiskusyon na nga agad nitong si Miria at amoy na amoy niya raw dito ang pagiging bida-bida. Ayon naman dito kay Mugen ay nag-volunteer nga raw siya dahil sa tatay nitong si Roxy, at nais nga rin daw niya na ipaghiganti ang namayapa ng mandirigma. Nag-alala naman si Roxy at di daw ba kontra ang pamilya niya sa pag-volunteer niya. Actually nagbilin pa nga anak ko na kumuha raw ako ng mga Galyan relics ika na nga ni Mugen. Dagdag pa nga nito na pamilya nga raw sila ng scholars at researchers, ngunit siya nga lang raw ang natatanging warrior. Wow naman lupit ng pamilya niyo. Apwera nga lang sa'yo Mugen ika na nga ni Miria. Natawa na nga lang si Roxy at mukhang magiging masigla raw ang expedition nila dahil sa dalawa. Uy, Rain, pangalan na nga ng babaeng ito na tinawag ni ating may eyeglass at may kakaiba nga raw sa mga tama ng pana ng mga goblin na pinagpapatay ng tinagurian nilang corpse. Agad na pagtanto naman ni Rain na hindi ito gawa ng normal na pana lamang bagkus ay gawa ng magical arrows. Alam din itong gawa ito ng Black Sword na isa sa mga sandata ng Mortal Sins, na kaya nga raw magmanipula ng matataas na level ng magic power. Weapons of Mortal Sin, ano yarn ate ika na nga ng extra? Di ko din sure, kaya nga nagre-research tayo di ba puro katanong mag-google ka, anyway, isa lang sure ko, gusto ko makita ang Weapons of Mortal Sin ika na nga ni ate Rain. Samantala, narating naman na ni Faith ang unang stopover niya na tinukoy nitong Tetra, na sentro nga raw ng kalakalan papuntang Royal Capital, na ayon sa ating bida ay wala masyadong pinagbago. Kwento na nga nito sa na-curious na espada na nagawi nga raw siya dito 5 taon na ang nakakaraan bago siya napunta sa Royal Capital. Isang mangangalakal na nga ang pinagtanungan ni Faith kung babiyahe daw ba ito papuntang Galia, ayon naman kay Manong ay delikado na raw bamiyahe sa oras na yon at aabutin na sila ng gabi kung saan talamak ang halimaw sa daan, kaya bukas na raw siya bumalik. Nagkrug-krug na nga siya ng ating bida kaya iminungkahi ng espada na kumain na muna ito at mang-alap ng impormasyon. Sa isang restaurant ay bumungad na nga sa kanya ang isang lalaki na humihingi ng tulong sa isang grupo ng adventurers, ngunit imbes tulungan ito ay binyuli pa ito ng mga gago. To the rescue naman ang bida natin sa tinawag nitong si Seth. Dito na nga may pa-flashback kung saan isa itong si Seth sa mga bully niya noong bata pa siya. Maging mga alaala ng kanyang tatay ay muli ring nagbalik sa kanya hanggang sa namatay na nga ito sa lugar na ito, kung saan ayon sa pa-flashback ng ating bida ay tinanggap lamang sila sa village na iyon dahil sa spear technique skill ng kanyang tatay ngunit may mga pasaring na nga noong namatay na erpat niya at sino daw papakain sa naiwan nitong anak.
Kaya pinagtabuyan na nga siya ng mga tarantadong bobo. Ang alta presyon ko nang gigigil na naman ako sa anime na ito punong-puno ng mga gago. Abat ang kapal ng pace ni Kuya ngayon hihingi ka ng tulong kay Kuya Fate. Anak nga raw ng village chief itong gagong Seth na ito na dating nagpal-ayas sa kanya. Bagamat gigil siya dito ay tinanggap niya na nga kalaunan ang paghingi nito ng tulong at kinumbinsi ng espada niya na pabor naman sa kanya ang pagkakataon. At kailangan niya nga raw ito para sa gluttony skill niya. Abat dinala mo talaga yang kumag na yan sa village natin bungad na nga sa kanila ng village chief. Ano ibig sabihin nito Seth? Explain to me. Papa malakas itong si Fate, saksi ang dalawa kung muta at sigurado ako matutulungan niya tayo ika na nga ni Seth. Wala ka talaga kwenta yan puro ka kasi Dota, guys ako na lang maghahanap ng warrior bukas ribat naman nga ng village chief. Pero paano kung umatake na ngayon yung mga monsters ika na nga ng mga kasamahan nito? Edi gamitin nating sakripisyo yang perwisyo na yan tugon na nga nito sa bida natin. Abat ayos kang depot, Fate. Pasensya na, wag mo na patulan pagpigil na nga sa kanya ni Seth. Dinala na nga lang siya nito sa bahay nito na pinagtaka na nga ni Fate at asan daw ba asawa nito. Shake na ulo naman si Kuya at patay na nga raw, nadaling araw ng mga monsters. Marami na nga raw nagbago at maging siya ay alam niya na ang mga pagkakamali niya. Simula nga raw nang dumating sa kanya ang kanyang anak. Dito na nga nagkwento si Seth tungkol sa mga halimaw na unang araw dumayo sa kanila 1 buwan pa lang ang nakakalipas. Maraming araw ito at nakakalipad, at ngayon nga lang raw sila nakatagpo ng mga ganito, kaya napagdesisyonan nga raw nila na mag-hire ng mga warriors kahit medyo alanganin sila sa budget. Natigil naman pagkikwento ni Seth nang nagkrog-krog na naman nga siya ng ating bida kaya kukuha muna raw siya ng snack nila. Dito na nga sumingit si Greed at sinabing maaaring ang tinutukoy nitong si Seth ay ang tinawag nitong mga gargoyles, na may pagkawais daw kumpara sa typical na halimaw. Sa una pa testing nga lang raw muna ito ng mga pag-atake hanggang sa kalaunan ay grupo na itong lulusab. Sumingit na nga ang anak ni Seth at sino daw ba ang kausap ng binata sabay nag-abot na nga sa kanya ng isang candy at nakipagkulitan sa kanya. Humingi naman ng paumanhin itong si Seth sa pagkain at ito nga lang raw ang meron sila, hanggang sa kalaunan ay nahilo na nga lang ang bida natin. Nabahala naman si Seth at may masama daw ba itong nakain sa hinain niya, ayon naman sa bata ay binigyan niya nga raw ito ng candy na nagmula sa lolo niya na kinabulantang na nga ni Seth at seryoso daw ba talaga ito na isasakripisyo si Fate. Pilit ginigising na nga ni Seth ang binata hanggang sumabay pa nga ang pagbisita ng mga halimaw sa kanila na nagpasusmeriasep na nga lang sa gaga. Pasusmeriasep na rin lods ng like at subscribe ko dyan, hahaha, salamat. Rekta umatake na nga ang mga gargoyles habang sarap tulog peren ang bida natin na pinakain ng pampatulog. Pilit ginigising na nga ito ng lubos na mumroblemang espada habang ito namang si Seth ay gumawa na nga ng inumin pangontra sa pampatulog na nakain ng ating bida. Kalaunan ay nagising na nga si Fate sa tulong na nga nitong si Seth at dito pinaliwanag na nadale nga raw siya ng pangpatulog na gawa ng kanyang airpot kaya nagsorry sa ating bida. Rekta lumabas na nga itong si Fate at nagulat sa pinsalang dala ng mga halimaw, wala na rin siyang inaksayang oras at ibinida na agad ang panibagong form ng espada na karit, na pinanggote na nga nito sa mga fireball ng kalaban. Payo naman ni Greed na bagamat nakakahati ito ng magic ay di nito kontrolado ang mga nahating fireball kaya huwag nga raw tatanga-tanga itong si Fate at nasusunog ang paligid. Ay sorry naman si Fate na nabahala na nga sa panibagong joint forces na fireball na ginagawa ng kalaban, bilang pantapat ay tinire niya rin ito ng malabumirang na magic na inisa-isa na nga bawat gargoyle sa himpapawid, at dahil napatay niya na nga ang mga ito ay siya namang activate na naman ang kanyang gluttony skill, at dito nakuha ang fireball magic ng mga kalaban. Ngunit syempre, may manok peren ang kalaban, dito na nga pinakita ang leader ng mga ito na lubos kinabahala nitong si Fate. Agad sinugod na nga siya ng kalaban na dinambahan na nga rin ng ating bida-bida. At ayon, hati si kuyang leader ng mga gargoyles, sabay ngisi na nga ni Fate at nadagdagan na naman stats niya pati skill na fire resistance mula sa nasupil na kalabang inutil. Pagdating nga ng umaga ay sila na lamang naiwang buhay nila Seth at ng anak nitong mukhang cute pero may katrayduran mana sa lolo niya. Ayun nga kay Fate ay wala na nga raw pag-asa na muling matirhan ang village na ito gawa ng pati ang lupa ay patay at kontaminado na. Kinagulat naman ito ni Seth at may skill daw palang identify itong si Fate, at napatanong kung bakit nag-warrior pa ito sa pwede itong yumaman sa skill nitong identify.
Di naman masabi ni Fate ang tungkol sa gluttony skill niya kaya sinabi na lamang dito na no choice nga raw siya kundi lumaban. Eto namang si Seth nga raw ay maghahanap na ng panibagong village at trabaho, para sa anak niyang cute pero pasaway. Humingi rin ito sa kanya ng isang suntok at gusto nga raw niyang pagbayaran ang kanyang mga nagawa sa nakaraan. Tumanggi naman itong si Fate ngunit kinumbinsi ng espada at makakatulong nga raw ito sa tanga-tanga ng makamove on na, kaya isang pangmalakasang suntok na nga ang ibinire niya rito. Aray Kupota ay sorry naman si kuya mo na nagpasalamat sa ating bida dahil pinagbigyan siya. Ay bati na sila pero kung ako sayo sa bata huwag ka magtitiwala, hahaha. Dumiretso na nga sa puntod ng kanyang tatay itong si Fate at bagamat ayaw niya nga raw sa lugar na iyon ay puno nga raw ito ng memories niya with his dad, ang Tatyal, hihi. Samantala, pinakita naman na nga si Roxy kasama ang kanyang mga kagrupo at malapit na nga raw sila sa teritoryo ng mga Lanchester, na ayon nga rito kay Mugan ay mag-ingat nga raw itong si Lady Roxy. Di naman ito pinaliwanag kung bakit kaya nainis na naman itong si ating Flat. Ito namang bida natin ay natuloy na nga sa kanyang biyahe na sinungitan pa nga nitong mga ngalakal at binayaran nga raw siya ng 3 gold coins kaya huwag raw itong paantok-antok. Sorry naman si Fate habang ang espada ay naiinis at masyado raw demanding itong lalaki. Hanggang sa magulat na nga ito ng isang grupo ng mga kawatan ang sa kanila ay hamarang. Todo iyak na nga si Manong mga ngalakal sa bida nating tanging makakapitan niya, at iligtas nga raw siya nito. Buisit paano ako makakalaban kung tinalo mo patuko sa kapit sakin kuya ika na nga ng ating bida sa ngumangawa na tanga, ngunit bago pa man nga makaber sila kuya Abangers ay nagsiliparan na ang mga ito dahil sa isang palakol, na ayon kay Fate ay isa lang ang kilala niyang gumagamit nito. At siyang tunay nga lumabas sa kung saan itong si Ate Morena at makikiangkas nga raw siya sa kanila. Nagulat na nga sila nang tumigilid ang karwahe nang sumakay si ate hanggang sa binulungan na nga ni Ate Morena ang palakol niya na tinawag nitong sloth sabay pagbalik na nga ng karwahe sa pagkakatagilid. Nagulat na nga si Fate at alam ng dalaga ang tungkol sa gluttony, at paano nga raw ito nalaman ni Ate Morena, ayon naman dito ay dahil may skill of deadly sin din daw siya kaya alam niya. Teka di ba sinabi sayo ni Greed ang tungkol dito pagtataka na nga ni Ate Morena. Sabay nagpakilala na nga si ate na si Mine of Wrath. Bigla na nga nagkrug-krug siya nito kaya inalok ni Fate ng dala niyang pagkain, hanggang sa kinagulat na nga ng ating bida at masiba rin parehas niya. Kalaunan nga ay nakarating na sila sa bayan, kung saan isang word-ong lalaki na nga ang bumungad sa kanila na may pa-show, na nagpakilalang Lord of Lanchester na si Rudolph. Todo hikab na nga itong si Mine habang itong si Manong naman ay napachismis na, tungkol sa pinaghahandaang pagdating ng grupo ng Holy Knights mula sa Karatig teritoryo. Yung grupo yan nila Lady Roxy Manong, tanong na nga ni Fate dito. Oo naman si Manong na kinagulat na nga ng bida natin. Inasar na naman nga siya ng espada at nauna pa nga raw siya sa taong sinusundan niya. Sumabay pa nga itong si Mine at kinuha ang 3 gold coins na bayad sa kanya nitong si Manong at siya naman daw ang tumulong dito. Samantala, nakatulog naman na itong si Mai na pinagtaka nitong si Fate ngunit no choice si kuya mo kaya binuhat na lamang ito habang naghahanap ng matutuluyan nila sa bayan na iyon. Sa kanyang paglalakad ay napansin na nga niya ang mga marka ng mga tao sa mga batok nito, at lubos pinagtaka ang iba't ibang marka ng bawat tao. Ayon naman sa espada ay maaaring representasyon nito ng kani-kanilang social classes, na kinabahala na nga nitong si Fate. Siyang tunay nga sa kung saan ay pinakita itong si Lord Rudolph na pinagpapatay ang mga tauhan niya na nagsagawa ng pa-entrance at show niya kanina at napakawalang kwenta raw, at pinahiya nga raw siya. Samantala, nakahanap naman na ng matutuluyan sila Fate kasama itong si Mai na tulog mantika na nga. Dito na nga nak-corner ng ating bida si Greed na magkwento, kung saan ayon na nga sa espada ay mga long-time tropa pips niya ang mga ito, maging ito nga raw na palakol na nagngangalang si Sloth na parehas nga raw niya na weapon of mortal sin. Dito na nga nagkwento si Greed at it's about time na rin naman daw na malaman na ito ng ating bida. Pride, envy, lust, sloth, greed, wrath, gluttony. Mga skills na nagmula mismo sa divine para modify ang laws na tinatawag nga raw na skills of deadly sins at weapons of mortal sin. Lubos na iiba nga raw ang gluttony sa lahat ng ito, dahil kaya nitong lampasan ang divine system of leveling. Dito na nga nagets ng ating bida ang lahat maging ang bigat ng sin ng gluttony na kailangan niyang pagbayaran.
Nabahala naman si Faith at bakit daw ba siya pa sa dinami-dami ng tao, todo moment na nga ito sa mga nangyari sa kanya pati mga pangbubali at pangkukutsa na inabot niya dahil sa walang kwentang skill na ito tas ngayon na akala niya malakas na siya ay meron pa palang plot twist na malasumpang kailangan niyang dalhin hanggang sa kamatayan niya litanya na nga ng ating bida. Uy, madadali ka sa mga pinag-iisip mo dyan. Kapag nagpadala ka sa damdamin mo maaari kang e-take over ng gluttony ika na nga ni greed na winarningan nitong si Faith. Lakasan nga raw nito ang mentalidad nito na i-resist ang gluttony dagdag pa nga ni greed sa binatilyo. May mga tips na nga itong si greed na panatiliin nga lang raw ng bida natin na barely siya sa pagkagutom, at huwag nga raw nitong bubusugin ang gluttony ng isang bagsakan lamang, may papractice na nga ang dalawa sa isang sandman, na sinampolan na nga ng panibagong skill na nakuha nila last time na fireball. Bagamat sunod-sunod ang paglutang ng mga sandman ay pilit tinuturuan ng espada itong si Greed na kontrolin ang gigil niya sa pagpatay bilang training niya at tila magiging mahaba-haba nga raw ang kanilang session ngayong gabi. Samantala, nagising naman na nga itong si Mine mula sa maghapong pagtulog na rekta na nga kumain at nagutom. Sa daan ay nabasa na nga nito ang tungkol sa sand golems at rewards ng mga ito, habang ang bida natin ay ito, todo effort na nilalabanan na ang mga nasabing sand golems. Unti-unti na ngang nagagamay ng ating bida ang pagkontrol sa gluttony hanggang sa maramdaman na nga nito sa malapit ang isang crowned beast na ayon sa espada ay sakto raw para sa main dish nitong si Faith. Pinuntahan na nga nila ito at dito inabutan ang crowned beast na kalaban ang ilang adventurers na kinagulat na nga ang pagdating ng ating bida, at kinabahala na di nga raw ito kaya ng bida-bidang binata. Di naman nga nagpaawat itong gutom at atet, at sa kanya nga raw ang halimaw na ito. Pangmalakasang mga atake na nga ang ibinato nito sa kalaban ngunit pangmalakasan din itong halimaw at lumalaban. Hanggang sa inilabas na nga niya ang karit form ng espada na siya nangang nakatagos sa kalaban, at nang bandang tatakas pa nga sana ang core ng crowned beast ay agarang change form na naman ng kanyang espada into magic pana na siya nangang pamana sa bola bowl ang pula ng kalaban. Sabay activate na nga ng gluttony skill niya at natalo na niya ang kalaban at dito nakuha ang skill nitong sandstorm. Ayos ka Lods pagpuri na nga sa kanya ng mga nakakitang adventurers, sabay nagpasalamat na rin sa pagkakaligtas nga raw niya sa kanila. Nagpakilala na nga ang lalaki na si Bard, kaya nagpakilala rin ang ating bida na si Corpse. Wow sexy naman Diyos ko naman Mine magdamit ka nga, bungad na nga ng bida natin sa bagong ligo na si Mine nang makauwi siya. Bata ka lang naman tsaka bali-balita supot ka naman daw kaya ano ikahihiya ko sayo ika na nga ni Mine sa kanya. Hiyang-hiya na nga ang binata kaya nagdamit na lang itong si Mine, KJ mong Faith ka. Nabwisit naman si Mine nang malaman na inubos na nitong si Faith lahat ng sand golem kaya ibinahagi na lamang ng ating bida ang kanyang loot nang maging okay na. Ano raw ba meron sa maskara nito ika na nga ni Mine at napaka-corny daw. Kailangan nga raw niya ito ika naman ni Faith at dito na nga raw siya nakilala bilang si Corpse. Dito na nga umeksena si Kuya Rudolph at hinahanap itong si Corpse na nakatalo raw sa mga sand golems, at alalay na nga raw niya ito simula ngayon. Wala nga raw itong karapatang tumanggi hanggang sa sumingit na nga itong si Mine at sa kanya nga raw ang binata. Boboses pa nga sana itong si Rudolph ngunit ayon lumipad na at binanata na mala baseball ng mure ng dalaga. Tinakbo na nga ito ng nagulat nating bida at mapapatrobol nga raw sila sabay rekta na nga sa karwahe ni Manong mga ngalakal. Patakbuhin nyo na rin Lods like at subscribe ko dyan, isabay nyo na baka naman, hahaha, salamat. Sa kanilang biyahe ay napatanong na nga itong si Faith kung talaga daw bang wrath ang taglay nitong si Mine at hindi gluttony, dahil mas masiba pa nga raw ito sa kanya. Kakabili pa nga lang raw nila ng supplies tas ngayon paubos na naman, kaya san daw ba napupunta kinakain ito at flat naman daw lahat. Tila nap-icon naman ang dalaga at inactivate ang kanyang palakol kaya ayon, pati karwahe ni Manong ay na-flat na rin. Walk out na nga si ate mo habang ito namang si Faith ay pinagbayad ng extra ni Manong bilang pang-ayos nga raw ng kanyang karwahe. Sinundan na nga ito ng ating bida papunta sa isang village. Ayon nga kay Faith ay malapit na raw sila sa Galia kaya pinagtaka ang isang mapayapang village sa lugar na ito, at naisip na maaaring may malakas na kung sino ang nagpoprotekta sa mumunting nayon na ito. Dito na nga niya nakita ang lalaki na ito na nagpakilalang village chief ng lugar na iyon, at naghahanap nga ang bida natin ng matutuluyan pansamantala. Dito na nga niya napagtanto na ito marahil ang nagpoprotekta sa lugar na ito, at walang duda since isa itong holy night.
Iminungkahi na nga ng matanda na makipag-espadahan muna ito sa kanya kung nais nitong magstay. Nagulat na nga lang si Faith nang wa-epek dito ang identify skill niya, at mas nagulat pa nga nang sabihin ni tanda na level 1 nga lang daw itong si Faith ngunit may taglay na lagpas 2 milyong stats. Ano, laban ka ba o bawi? Paghamon na nga sa kanya ng village chief, abat syempre lumaban din itong bida natin ngunit binasek lamang ng matanda. Kaya ayun, nasad siya at ibig sabihin raw nito wala silang matutuluyan. Welcome nga raw sila ika naman ng matanda at tila may rason daw ang kanilang pagkikita. Ngunit may kondisyon nga raw siya, at iyon ay ang training niya itong si Faith sa tanan ng pagstay nila sa lugar na yon. Pinagtaka naman ng ating bida at bakit daw ba siya nais train ng Holy Knight, ayon naman sa matanda ay di nga raw marunong ang binata na counter ang identify. Nakikita niya rin dito na bagamat malakas ito ay di makasabay ang katawan nito sa taglay nitong kapangyarihan. Tiyak ang yaka nga raw niya ang mga halimaw ngunit magkakaproblema siya kapag tao ang kanyang kalaban. Tsaka wala naman mawawala sa'yo, dagdag pa nga ng Holy Knight. May pagdududa pa ring nadarama itong si Faith at wala raw kapalitang alok nito. Ngunit bihira raw ang oportunidad na ganito mula sa isang Holy Knight, kaya kalaunan ay tinanggap na ang offer ni Lolo Mo, na nagpakilalang si Aaron Barbatos. Sakto lumutang na rin sa eksena itong si Mine at nakahanap na nga raw siya ng mapagkakampingan nila. Di na raw kailangan ika naman ni Faith at nakahanap na nga siya ng matutuluyan nila sa nayon na yon. Sumunod na araw ay agad na ngang sinimulan ni Manong Aaron ang pagsasanay niya para sa ating bida. Sinimulan na nga nila sa hand-to-hand combat at ito nga raw madalas ang nagiging problema ng mga warrior na biglaan ang lakas. Mula sa pagtapik ng balikat hanggang sa paano pumalo ng puwet ay tinuruan na nga siya ng Holy Knight. Masyado nga raw matigas ang galawan nitong si Faith kaya ipinayo nitong kalmahan lang nito ang bawat atake, nang mas malakas raw ang maibura niyang mga suntok at sipa, samantala ito naman gutom daw. Kalaunan ay nakukuha na nga ni Faith ang tinuturo ni Manong Holy Knight at ang relasyon nito kung papaano mas makontrol ang stats niya, hanggang sa bigla na nga lang namula mata niya gawa ng gluttony skill niya. Nagulat naman si Aaron at ipinag-alala kung okay lang daw ba ang binata. Di naman nga ito masagot ni Faith kaya idinaan na lamang sa bilis gawa nga ng gluttony skill niya. Nakinamangha na nga ng manong teacher niya. Matapos ang kanilang training ay tila may naramdaman nga raw itong si Faith na halimaw bandang direksyon ng kastilyo na lubos pinagtaka na nga nito. Sabay nagulat na nga ng mapamura itong si Aaron at inabutan na nga nilang ubos ang kanilang mga pagkain gawa ng sag-apa at masiba na si Mine. Huwag nga raw mag-alala itong si Faith at dediskarte na nga lang raw itong si Aaron ng pagkain sa mga kapitbahay. Hype ka talaga Mine, di ka na nahiyang o etong sayo pang ising-isi na nga ng ating bidang tila may ginawa sa mure ng masiba. Moment naman si Manong sa ilalim ng puting ilaw habang nakatingin sa malayo, sabay may hinugot na dagger sa kanyang dibdib tila may hugot. Habang itong si Faith naman ay may nakitang family picture nitong si Aaron kung saan ayon sa espada ay kamukha nga raw ni Faith ang nasa larawan na anak daw ata ng Holy Knight, at habang ito ring si Mine ay lubos ng gigigil at nagmukha ng mooning. Kinabukasan ay balik training na naman ang dalawa kung saan pinagtaka na nga ni Faith at binigyan lamang siya ng isang stick nitong si Aaron bilang kanyang sandata. Okay lang daw yun at parry niya nga lang daw ang kanyang atake, na siyang nagawa naman nga ng ating bida. At doon na natapos training nila sabay dumating na sa eksena itong si Mine at may reward raw siya, kung saan gumanti na nga ang isip batang masiba. May pa-last supper na nga si Aaron kila Faith at aalis na nga ang mga ito kinabukasan, at may mission pa nga raw sila. Dito na nga napakwento si Aaron na ang palasyong kanilang natatanaw ay dating kanya, na lubos kinagulat na nga ng dalawa. 15 taon na raw ang nakakaraan mula noong iwan niya dati ang palasyo dahil sa isang royal order. Ngunit sa kasamaang palad nga raw habang wala siya ay nilusob ito ng isang crowned beast, na siyang kinasawi ng kanyang buong pamilya. Simula nga raw noon ay naging kuta na ito ng Genesis of Death na Leech Lord. Sa gitna ng pagkikwento ng village chief ay nag-excuse me na nga itong binata, na sinundan naman ng matanda at kung balak daw ba nitong pumunta sa palasyo, dahil kung pupunta nga raw ito ay sasama siya, nang matapos na din daw ang sigalot ng kanyang nakaraan. Habang itong si Mai naman ay magpapaiwan daw kapalit ng 50 gold coins na hype na yan. Sag-apa na, masiba pa, madugas pa, san ka pa? Rekta na nga sila sa kastilyo kung saan sinalubong na nga sila ng sandamakmak na kalabang kalansay.
Syempre basic lang ito sa dalawa hanggang sa makapunta na nga sila sa second floor na lubos kinagulat na nga nitong si Aaron, gawa ng sinalubong siya ng kanyang pamilya. Look anak ko, Diana lablab ko, buhay pala kayo, di nyo man lang ako tinext or chat man lang, mga hinamangkol kayo. Ika na nga ng matanda sa dalawa. Pagod lang yan, mahal, ika naman ang asawa niya sa kanya. Maging ang anak niya ay kinumusta siya at tagumpay daw ba ang mission nito, habang si Faith ay lubos ang pagtataka. Ayon naman sa espada ay maaaring isa lamang itong illusion spell. Hanggang sa bigla na nga umatake si Luke na agad naman naharang ng matanda at sinabing lumakas ng araw ang kanyang anak. Potas, sa iniwan mo ba naman kami dito at ako na lang natirang nagpoprotekta dito, abat lalakas ka talaga, puro ka trabaho-trabaho, malay ba namin ng chichiks ka lamang doon. Pagkahaba-habang taon mo kaming iniwan sa mga halimaw, tas ngayon lulutang ka para paslangin kami, anong klase kang daddy? Litanya na nga ng nag-uurumentadong anak. Iminungkahi na nga ni Faith na siya na bahala sa mga illusions. Ngunit pinaalalahan na ng espada na basic nga lang raw sa kanila ang spells ng kalaban, ngunit once na diver na nga raw ng gluttony ang kaluluwa ng anuman o sino man ay totally wala na ito, as if nasa impierno na nga raw at wala nang balikan pa, na nagpatigil na nga sa bida natin. Samantala nagbanite naman na nga ang mag-ama at sinabi kay Faith na siya na bahala sa kanyang pamilya. Okay naman si Faith at siya na nga lang daw bahala sa Leech Lord. Nahanap naman agad ng ating bida ang nagtatagong kalaban, narekta nilabanan na nga nito. Sumunod na nga sa kanya si Aaron kung saan may mga pa-flashback na nga nang makita ang lablab niya at pinagsisisihan ang kanyang pag-alis. Kaya ngayon tatapusin na nga raw niya ang kanilang paghihirap, sabay activate na ng kanyang kapangyarihan. Tila supot este kapus nga raw ito, kaya naisip ni Faith na tumulong dito at kinuha na nga ang extra espada ni Manong Holy Knight na espada ng anak nito. At dito joint forces na nga silang sumigaw ng mahika nitong Grand Cross. Abat siyang tunay nga ay malaking Grand Cross na ang sumalansang sa mukha ng kalaban na siya na nga nitong kinamite. Sa wakas ay nailigtas na nga ni Aaron ang kanyang pamilya, sabay nag-sorry sa mga ito. Wala ka kasalanan dad, ika naman ang kanyang anak, see you sa heaven lablab, kahit ilang round ika naman ang kanyang lablab. Ipinabatid naman ni Aaron ang lubos niyang pagsisisi at pagkalungkot na wala na ang dalawa. Dito na rin niya ibinigay kay Luke, bagamat huli na, ang sanay pasalubong niya dito noong siya ay umalis, na isang dagger. Sabay goodbye yakap sa pamilyang hinagkan at hinanap. Abat sisingit ka pa huling moment na nga ng pamilya ika naman ni Faith sa core ng Leech Lord na panyana na nga nito. Sabay activate na nga ng gluttony skill at napatay na nga niya ito. At syempre since dead na kalaban ay dead na rin ang illusion nito, kaya bumalik na sa dati, ang kastilyong puro dumi. Ayon kay Aaron ay lumampas nga raw siya sa kanyang level limit dahil dito kay Faith, na ayon naman sa espada ay posible raw talaga basta't may permiso ng ating bida. Abat inis na may na ang bumungad sa kanila at late nga raw sila, kaya sinalansang na nga ng matanda ang bag ng pera sa mukha nito ng matahimik na. Ayon naman sa matanda ay naalala na nga raw niya kung saan niya nakita itong dalaga dati. 50 taon na raw ang nakakaraan nang lusubin sila ng mga halimaw sa nayo na ito ay doon niya raw nakita si Mine, at wala man lang daw pagbabago, na kinagulat na nga ng ating bida. Pinuri naman ni Mine ang matanda at matalas pa raw ang memorya, at dito sinabing phantom daw siya na walang kamatayan. Napansin din ni Aaron na bumalik na sa normal ang mata ni Faith, kaya sinabi dito na may kondisyon nga raw siya na kailangan pumatay lagi ng mga halimaw, dahil kung di nga raw ay nagkakasore eyes siya. Kawawa ka naman, basta kung nagawa mo na lahat ng gusto mo at wala ka mapuntahan, welcome na welcome kang bumalik dito, ika na nga ng matanda sa kanya, at may importante rin daw siyang sasabihin dito. Samantala, isang philosopher's stone na nga ang iniuwi nitong si Rafael habang di naman makapaniwala itong si Memel at mukhang di raw fake news ang pinagdadadada nitong kapatid niya tungkol sa immortality. Dito na rin sila lubos na bulantang nang mabalitaan na patay na si Hado. Ayon naman sa butler ay di nga raw halimaw ang corpse bagkus ay isang warrior. Nakinagro-gro-gro sa galit na nga nitong isip paslit. Syempre pagro-gro-gro na din po ng ating like at subscribe, salamat, mwah. Biyahe mode na nga itong dalawa sakay ng karwahe ni Manong kung saan nagdidiskusyon na naman tungkol sa kasibaan nitong si Mine, at naubos na naman nga raw ang kanilang supply na binigay sa kanila ng village chief bago sila umalis. Paliwanag naman ni Mai na grabe raw kasi makaber ng calories ang kanyang scene, sabay bigay na nga ng pagkain kay Faith at tinirhan niya naman daw ito. Sabay tinapik sa ulo at sabing good boy,
at ginawa na ngang aso ang bida natin. At nang antukin na nga ito ay rekta na sa kanlungan ni Faith at dito natulog. Wala naman na nagawa ang binata at pinabayaan na lamang ang isip batang may tama. Dito na rin pinakita ang grupo nila Roxy na kakarating lang sa nayon nila Sir Aaron Barbatos, at napag-usapan ang tungkol sa kastilyo na kuta nga raw ng isang Lich Lord Crown Beast ngunit ayon nga rito kay Roxy ay wala naman daw siyang maramdamang halimaw sa nasabing palasyo. Hanggang sa dumating na nga at nagpakilala itong si Aaron Barbatos na welcome sila sa kanyang nayon. Agad na nga itong nakilala nila Mugan at isang karangalan nga raw ang makita ang head ng Barbatos family na kilalang swordsman at tinaguri ang Blade of Light. Nagulat naman si Roxy at kilala siya ni Sir Aaron, kwento naman ng village chief na tropa nga raw niya ang mga magulang nitong si Roxy, at siya pa nga raw pinagpangalan ng mag-asawa sa kanya. Gulat naman si Roxy habang si Mugan ay naiinggit at ang hinahanga ang hero mismo nagpangalan sa dalaga. Retired hero ika naman ni Sir Aaron at siguro naman daw alam na nila ang kwento kung bakit. Nagtaka naman si Roxy at tila wala naman na raw sa palasyo ang Lich Lord, na sinang-ayunan naman ng Holy Knight at napatay na nga raw nila ito sa tulong ng isang gwapong matipunong binatilyo. Nabilib naman sila Mugan maging itong molditang si Miria at sino daw ba ito, pati si Roxy ay napatanong na rin kung sino raw ba ito, at kailangan nga raw niya ito para sa report kung papaano nawala ang Lich Lord sa bayan na ito. Humingi naman ng tawad si Sir Aaron at di nga raw niya pwedeng sabihin ang pangalan ng lalaki sabay kamot ulo na nga lang ng matandang Holy Knight at nerequest daw kasi sa kanya ng binata na sekreto ito. Naintindihan naman ito ni Roxy kaya nagpaalam na lamang at tutuloy na nga raw sila. Rerekta ba kayo sa Galia? Pahabol na tanong na nga ni Aaron sa nagulat na dalaga at papaano raw ito nalaman ng ninong niya. Nabahala na nga ito at kung gawa raw ba ito ng mga Vlerex na bagamat maging sila Miria at Mugan ay aminado ay agad tinanggi ng dalaga at siya raw mismo nag-volunteer. Noon pa man tinik na talaga sa Vlerex ang pamilya ng Barbatos at Hart kaya di na ko nagduda kung bakit ka nandirito ika na nga nang nag-aalalang si Aaron. Anuman ay poprotektahan nga raw nitong si Roxy ang mga tao, at para na rin sa pinaglalaban ng kanyang namaalam na tatay, nalubos kinagulat na nga ni Aaron at patay na ang kumpare niya. Kaya dito napag-isipan ni Aaron at iminungkahi na kung nais nga raw ng dalaga ay tuturuan niya itong lumaban ng maging handa sa Galia. Oo naman agad ang natuwang si Roxy kaya ayun rekta na agad sila sa training habang itong si Miria naman ay nagrereklamet na iinis. At bakit daw sila ang naglilinis? Samantala, narating naman na nila Faith ang tinukoy ni Mai na birthplace niya, na kinagulat na nga ng ating bida at wasak-wasak na tila dinaanan ng digmaan. Ngunit mas kinagulat nito nang makita ang isang pagkalaki-laking betlog sa gitna ng mga guho, na ayon na nga sa espada ay isa raw kay Mira, isang biological weapon mula sa militarya ng Galia noon-noon pa, kung saan kumukuha raw ng isang vessel at doon nilalagay lahat ng makakapangyarihang halimaw. Nabahala naman si Faith at di niya raw mabasa ng maayos ang stats ng nasabing betlog. Ayon naman sa espadang si Greed ay normal lamang ito dahil na rin sa pinaghalo-halong halimaw na inisa rito. Larva pa lamang ito kaya madali lang nating matatalo ito ika naman ni Mai na kinagulat na nga ni Faith at larva pa lang pala ito sa kabila ng matinding stats nito. Kung pisikalan lang daw ay basic lamang ito sa kanila ngunit kakailanganin nga raw nila ang skill nitong si Faith, ang gluttony, upang mapuksa ang kaluluwa ng kalaban. Wala na ngang inaksayang oras ang Morena at binanata na ang betlog, at dito na nga sumambulat ang isang Chimera na may dalaga sa dibdib na siyang vessel nito. Nalubos pinagtaka na naman ni Faith at may pula ring mata katulad nila. Huwag mo tignan sa mata ika naman ng espada at madali pa naman raw ma-fall itong binata sabay paliwanag naman ni Mai na ito ang core ng Chimera, na bagamat chicks ay huwag daw papalin lang itong si Faith. Pero sayang pero tao kasi yan grabe naman kayo pag-aatubili na nga ng bida natin. Gusto mo tapusin ko life mo ng panghinayangan mo umayos ka Faith ribat na nga ng Morena hanggang sa tumakbo na nga ang dalawa ng bomb iron ng mala tidal wave na lava, ang kalabang gaga. Pero since palaban ng ate mine mo ay ibinalik nito sa Chimera ang atake nito sabay pinutol ay isang braso nito. Ngunit kalaunan ay tumubo lang din na kinabahala na nga ng Bobo Binatilyo, at paano raw nila matatalo ang ganito kalakas na halimaw. Habang puro talk si kuya mo, todo action naman si ate mo, abat itong espada naman ambag ay puro explain, na ang sloth daw o ang palakol ni ate Morena ay mas lumalakas sa bawat hampas, ngunit kapalit ay ang bilis na naalis.
Hanggang sa mag-transform na nga ang kalaban at nagkaroon na ng pakpak, kaya pinatabi ni Mine itong si Fate at baka mapahamak pa. Dito na napamuni-muni ang ating bida at paano niya raw ba mapoprotektahan si Roxy kung siya ay nasa tabi lamang. Sabay bida-bida na ngang iminungkahi kay Mine na i-activate niya raw ang half-starvation state niya o hunger boost. Pa-warning na nga si Ate Mine na kung di raw magiging maingat si Fate ay lalamunin siya ng mismong skill niya. Oo naman si Fate bagamat medyo nag-aalala at sa isip-isip ay ito lamang maambag niya kaya kailangan niyang makontrol ito. Matapos ang pagmomoment ng kuya mo ay rekta na nga ito tumulong kay Mine, sabay pa si Club ng kanyang magic pana na ginawang bato ang kalaban. Agad naman itong sinundan ni Mine kaya ayun tamba ang dambuhalang kalaban. Dito na nga naglabas ng isang itim na barrier ang kalaban ng madepensahan ang sarili mula sa ating mga bida, kaya inilabas na ni Fate ang kanyang karit at ito raw sagot niya sa barrier ng kay Mira. Ngunit sa gulat nito ay tumalbog lamang ang atake niya, ayon naman sa espada ay hanapin daw ni Fate ang weakest point ng barrier at doon ibira ang atake niya, na siyang tunay nga ay nawasak ng tirahin ng ating bida. Lumipad na nga ang kalaban para makatakas, kaya iminungkahi ni Mine na sumakay itong si Fate sa palakol niya at itapon ng mahabol ang tumetakas na kalaban. Lumipad na nga ang bida natin ngunit nag-aalala kung paano nila tatalunin ang kalaban sa ere. Eksena na nga ang espada at sakto raw pwede na magamit ni Fate ang secret technique ng second level niya, ngunit kapalit daw ay 20% ng stats nitong si Fate. Wala namang angal dito si Fate kaya agad nag-transform na ang karit into double karit, na siya na nga niyang ipinunterya sa sentro ng Chimera, ngunit sa gulat niya ay tila inasahan na ito ng kalaban na agad naglabas ng barrier na isinama siya sa loob, na ayon sa espada ay tila planong masunog kasama itong si Fate sa loob. Di naman nagpatinag ang ating bida sa bitag ng kalaban bagkus ay ginamit pang pagkakataon para mas mapalakas ang kanyang atake, at nagmala Beyblade na apoy na boomerang na sa dibdib ng kalabang madibdib and boom. Kasabay ng pagsabog ay dumaloy kay Fate ang mga alaala ng vessel ng Chimera, kung saan ipinakita na isa itong eksperimento mula pa noong bata pa, kasama itong si Mine at tila kababata pa. Since napatay na nga niya ang kalaban ay siyang activate na rin ang kanyang skill na gluttony, ngunit ayon kay Fate ay wala raw siya maramdamang hirap sa pag-absorb bagkus ay lungkot ang kanyang nadarama. Kahit sino naman daw malulungkot at kalahi na nga raw ni Fate ang kinain niya ika na nga ng espada sa kanya. Kilala mo ba siya? Agad na ngang tanong ni Fate kay Mine at tila malungkot, ayon naman sa Morena ay matagal na nga raw niya nakalimutan ang mga alaala niya rito, kaya maging sino man daw yan, kapag naging Chimera ay kailangan nilang patayin, at kung hindi ay mas maraming tao ang kamatay ay sasapitin. Dito na nga iminungkahi ng madramang bida na kung sakali nga raw na mawala siya sa sarili sa hinaharap ay huwag daw itong mag-atubiling patayin siya, at ito nga lang raw ang makakapigil sa kanya. Nagulat naman si Fate at yakap ang ibinigay sa kanya ng dalaga, at sinabing ba't di pa raw ngayon oo pag nagkataon, hihi. Nagpaalam na nga itong si Fate at pupunta na raw siya sa Babylon, habang itong si Mine naman ay nagpaiwan at may gagawin pa raw siya. Kitikets na nga lang daw someday pero kung buhay pa nga raw itong si Fate, at diskumpiyado nga ito sa pag-activate niya ng kalasag form ni Greed at ngayon pa raw talaga ginawa, at reset na naman stats ng ating bida. Kalaunan ay narating na nga ni Fate ang bayan ng Babylon, na may mga pangmalakasang pader nga raw na pangharang sa mga halimaw ng Galia at gawa pa sa adamantine alloy. At nang makapasok sa loob ng bayan ay lubos na tarante nang makita ang pagdating ng isang grupo ng Holy Knights, at siyang tunay mula sa malayo ay nakita na ang lablab niya, sabay natigilan ang tila may naramdaman sa likod niya, na bagamat di nakita ay isang dalagang ubod ng kurba at ganda ayayayayayay. Parang kayo lads, gaganda at gagago gagwapo kaya like at subscribe na, hahaha, salamat. When Elcom na nga nang nagpakilalang si Northern Alistar ang pagdating ni Roxy sa Babylon at karangalan daw ang pagsilbihan ang tagapagmana ng pamilya Hart, sabay drama ni Kuya at di nga raw niya nailigtas ang airpat nitong si Roxy sa kabila ng nakasama niya itong makipaglaban. Nagulat naman si Roxy at nakasama ng binata ang namaalam niya ng daddy, na bagamat nalungkot ay sinabing nandirito nga raw siya para ipagpatuloy at sundan ang yapak ng nagbiebay na niyang airpat. Malalagkit na tinginan na nga ang binigay ni Kuya sa ating bidang dalaga na kinainis ng lubos nitong si Miria at ang landi raw, na pinigilan naman itong si Mugan at huwag nga raw itong bida-bida kung mahal nito ang buhay niya. Samantala, stress naman si Fate at napakamahal daw ng mga bagay-bagay sa Babylon,
Hanggang sa natigilan ng magsalita si Greed at nagustuhan ang isang nakadisplay na scabbard ngunit binara ng ating bida at mukha raw mahal. Kuripot mo naman sa pwede mo naman kitain yan sa mga monster na hinahunting natin ribat na nga ng espada kay Fate. Hanggang sa magulat na nga sila ng lapitan ng may-ari ng shop at tila nagka-interes sa pinagdaanan ng damit nitong si Fate, at hindi raw ordinaryong mga labanan lamang ang pinagdaanan nito. Sinamantala naman na ito ng espada para sales talk si Fate na bilhin ang scabbard kaya napatanong na rin ang bida natin kung magkano daw ba ito. Ayun naman sa tindero ay display lang daw ito, ngunit kung nais nga raw nila ay pwede niya silang gawa ng isang scabbard na angkop sa espada nitong bida natin. Nagulat naman ang tindero nang makita ang espada at ngayon pa nga lang daw siya nakakita ng ganitong one-handed sword kaya ano pa nga ba at pabulong-bulong na naman ang espada na may mata raw sa tunay na kalidad itong tindero. Nagulat na nga lang si Fate nang presyuhan sila ng 500 gold ng tindero para sa scabbard nitong espada kaya ayun rekta alis at nainis. Hype na yan 500 gold ano to proyekto sa Pilipinas harap-harapan ang kickback at pagnanakaw. Arte-arte mo naman kasi Greed kita mo nang nasa Babylon tayo ang mamahal. Unahin na muna natin pang daily expenses natin kaysa dyan sa mga kapritsyo mo ika na nga ni Fate sa espada. Uy pre, gusto mo sumali sa amin? Hunting lang ng monsters dyan sa tabi if you like ika na nga ng grupo ng adventurers na niyaya ang ating bida. Ngunit tinanggihan din naman agad ni Fate. Sorry akala ko kasi rugby boy ka na nangangailangan ng rocket. Sige sibat na kami baka mahawaan pa kami ng pornes mo by ika na nga nang nagbiyabay na nagawa pang manlait na adventure. Buisit na yan nalait patuloy tayo, ngayon mo boses yang scabbard mo na yan. Tara na nga, huyo kayo sakin pagpamorma na ako ika na nga ng bida nating nanggigil. Umalis na nga muna ng bayan itong si Fate para maghunting ng mga halimaw, hanggang sa napadpad na nga ito sa Galia kung saan bumungad sa kanya ang pagkabaho-bahong paligid na puno ng mga lumilipad na lamot. Mula sa malayo ay natano na nga rin ito ang grupo ng mga orcs na ayon dito kay Greed ay talamak daw talaga sa Galia, ngunit huwag nga raw mag-alala itong si Fate at basic lang ito kung ikukumpara sa kanya. Lusob na nga ang kuya mo ngunit natigilan nang makitang may ibang mga adventurers sa paligid na sumingit sa eksena. Ano na Fate galaw-galaw para sa scabbard pang susulsol na naman ang ni Greed dito, ngunit ayaw ni Fate at kabastusan daw ang makisaw-saw sa iba. Sa Smeriasep naman Fate isipin mo na lang yung mga panlalait na natanggap mo kanina, for the forma, di ba? O ayan may isang grupo pa doon, baka naman siguro naman pwede na di ba, ika na nga ng nangungulit na espada sa ating bida. Posse club na nga si Fate at ginamit ang panibagong form ni Greed na kalasag, sabay ibinide ni Greed ang abilidad nito kaya lumusab nga lang daw ang bida natin at huwag mag-alala. Siyang tunay nga ay inararo na nito lahat ng madaanang orc sa daan na siya ring kinamangha ni Fate at napakalupit nga raw. Wala naman magawa ang mga kawawang halimaw habang itong si Fate naman ay sunod-sunod na pagtaas ng stats ang nakukuha mula sa mga napapatay na baboy sa daan. Pinagtaka naman ni Fate at tila wala daw siya ngayong maramdamang overload sa kabila ng dami ng soul na kanyang nakuha, at dito napaisip na ito na marahil ang resulta ng training na ginawa nila ni Manong Aaron. Agad nang ang bumalik sa bayan itong si Fate dala-dala ang sundemakmak na tenga ng mga orc na lubos kinamangha ng mga adventurer doon at solong napatay ng ating bida, ngunit may isang kalbong o mepal at ang kapal daw ng bida natin at inagaw sa kanila ang mga loot na yon. Teka porket kalbo kakala mo di kita papatulan, don't me, ika na nga ng ating bida. Don't me hinmuyang mukha mo ika na nga ni kalbo kaya ayon na milipit sa sakit at panektusan ng bida natin dahil makulit. Di rin talaga nagpapigil maging mga kasamahan nito kaya ayon, nakatikim din ng sakit ng katawan mula sa bida nating pinagkaisahan. Yung isa nawalan pa itlog at di pa kasi sumama sa mga nabugbog, habang ito namang bida natin ay happy na at nakuha na ang 100 gold coins niya. Nagulat na nga lang si Fate nang pumasok sa eksena itong si Roxy at kung siya raw ba ang may gawa ng mga ito, nakalaunan ay kumalma na rin ang paliwanagan niya ng mga kaganapan. Absuelto nga raw sa ngayon ang binata sa kabila ng mga nangyari sabay pangiti-ngiti nang ang sinabihan din ang mga pasaway na adventurers na absuelto rin sila ngunit ipapakulong pere ng isang gabi ng magtanda raw kahit papaano. Samantala, kinulit naman si Fate ng bansot na dalagang si Miria at bakit daw may pamaskara-maskara pa itong nalalaman, hanggang sa pigilan na nga ni Roxy, at tinanong kung ano ang pangalan niya. Natarante naman ang bida natin na nagpakilala na nga lang na corpse.
Ngunit di pa nga doon natapos at Kumar ay pas na ng takbo ang bida natin nang mapansin ng dalaga ang laspag niyang porma at napahiya sa lablab niyang dalaga. Moment na nga si Kuya Mo habang naglalakad, na binanata naman ng espada na feeling naman daw ni Faith sa nakamaskara naman ito so ano di na drama nito. Ay oo nga no, ika na nga lang ng bidang lutang. O tignan mo maging si Roxy napansin na yung laspag mong damit kaya kung ako sayo kunin mo na yung scabbard pangungulit na naman ang espadang pasaway, hihihi. Yan ka na naman wala pa nga tayong budget ribat naman nga ng bida natin, hanggang sa nagulat na lang ito nang muling makita ang tindero noong nakaraan, na nilapitan siya at nabalitaan nga raw ni Kuya ang tungkol sa mga natalo nitong orcs, sabay iminungkahi na kung gusto nga raw ni Faith ay sponsoran siya nito ng mga gamit. Nagpakilala na nga itong si Jade Stratus at magtatatlong buwan na raw siyang nagtitinda rito. Ngunit since bago pa lamang siya ay kakailanganin niya ang tulong ng ating bida nang ma-advertise ang kanyang shop. Ano pa nga ba at agad tinanggap naman na ito ng bida nating kanina pa na mamroblema sa kanyang pananamit kaya ayon sa libreng sponsorship napakapit. Bonggang transformation na nga si Kuya Mo hanggang sa nagulat na lang nang matapos masuot lahat ng damit ay siningil ni Kuya Jade ng 80 gold coins. Abat tumawad pa nga ang kuya tindero mo na kung di raw kaya ay pwede naman daw kahit kalahati na lamang. Aba matindi tong lalaki na ito akala ko ba sponsored ito ba't sinisingil tayo ngayon ika na nga ng espada sa bida nating napangisi na lamang. Pagkatapos mabudol ay gutom naman ang nadama ni Faith, kaya ayon naghanap na muna ng makakainan, hanggang sa makakita na nga ito ng isang pub na tila mabenta at maraming taong araw na nakapila. Pagsilip ni Kuya ay nabusog na nga ito sa lusog ng Cocomelon na curious ito kung ano daw ba pinagtitinginan doon. Hanggang sa natigilan na nga buong katawan nito nang makita ang dalagang ito, at kalaunan ay napagtanto na isa rin itong deadly sin user sabay nagpakilala sa kanya na si Ares. Ares of Lost, pwede mo natanggalin mask mo, tayo lang naman ang nandito, tsaka gusto ko makita kagwapuhan mo ika na nga ni Ares sa marupok nating bida. Pagpasensyahan na nga raw ni Faith ang kanyang karisma, at side effect nga raw ito ng lost skill niya. O siya, toast tayo sa first meeting natin. Nangulot na nga balat ni Kuya Faith mo at ngayon lang nakakita ng isang dambuhalang Cocomelon, sabay napatanong na nga kung ano raw ba kailangan sa kanya ng dalaga. Ayon naman sa dalaga ay matagal na raw niyang minamatyagan nitong si Faith maging noon pa man sa Kapitolyo. Pag-activate pa lang ng gluttony skill mo ay pupuntahan na sana kita kaso sabi ko magkikita rin naman tayo someday dagdag na nga ni Ares dito. Di kilala mo rin si Mine tanong na nga ni Faith sa bagong tagpong chicks. Di masyado ika naman ng dalaga at second generation na raw kasi siya, at wala raw siya kakilala sa mga naunang generation. Tsaka magkaiba nga raw sila, maging nang hinaharap, literal, hihihi. Nagpasalamat na nga ito sa kanila at tinalo nga raw nila ang Chimera kaya bawas na raw sa mga isipin niya. Sabay kinagulat na nga ni Faith nang malaman sa dalaga na may iba pang Chimera bukod dito. Ito nga raw ang kinakabahala ni Ares at kung sakaling mapabayaan ay walang laban maging mga Holy Knights nila ngayon. Bamuka ramekte na nga sa kanyang totoong layon itong si Ares at kung bakit niya raw kinausap itong si Faith ngayon. Bukod nga raw sa taglay niyang skill of deadly sin ay isa rin siyang guardian of the kingdom, na kung saan isinasaalang-alang niya raw ang kapakanan ng kingdom sa kung sino o ano paman, basta para sa kapakanan at hinaharap ng sangkatauhan. So ano nga kailangan mo, pagtataka na nga ni Faith dito. Roxy Hart, mamamatay siya sa Galia, ika na nga ni Ares sa nagulantang nating bida. Hype ka anong kalokohan ta, galit na tanong na nga nitong si Faith. Kalma lang friend, alam mo ba yung tinatawag na phenomenon of aggression pagpapatuloy nga ng dalagang nakangiti pa? Paliwanag na nga ni ate na sa tuwing pumapatay sila ng halimaw ay naiiwan pera ng galit at puot ng mga ito, at sa pagdaan ng panahon ay unti-unting naiipon na siyang pinanggagalingan ng mga crowned beast. Di rin daw naiiba sa mga tao, ganoon din daw ang sistema sabayan pangaraw ng kung sakaling pagkamatay ng minamahal ng lahat na si Lexilor Roxy Hart, na magreresulta sa galit at puot ng mga tao, na siyang panggagalingan ng panibagong kapangyarihan at pagsilang ng isang makapangyarihang nilalang. Nanggatag na nga sa galit itong si Faith at di mapagtanto at ni sa panaginip hindi maisip na isakripisyo ang lablab niya para sa mga pinagdadadada nitong kaharap na dalaga. Sabay napawalk out na nga habang si ate pangiti-ngiti at relax lang. At wala nga raw siya paki kung anong plano pa yan o sino ka man basta't poprotektahan niya ang bibilablab niya. Palablab na rin po lods ng like at subscribe ko dyan, salamat, mua.